So, yung nandun sa event, yung assistant director, yung producer, tsaka yung ating CEO nung anime company, MAPPA. Ating nandun. To like talk about the film and advertise at gano'n lang. Pagpasok ko, nandun lang sila. Literal nakatayo lang dun sa venue, nag-uusap-usap. So, dun ay second starstruck ko. So, nilakas ako ng loob ko. Yun yung pinakamalaki. Yun yung huli kong lakas ng loob. Kasi gusto ko magpa-picture. Dun sa, assistant director. Sobrang tangkad niya, by the way. So, tinapik ko siya, hey, can I take a picture with you? Ito hindi ko na-realize. Wala na kami sa Comic-Con. Nandun na kayo sa Nandun na kami sa AMC Theater dun sa event. Na-realize ko, oh shit, yung mukha ko bugbog. Yun yung una ko na, yun yung just late ko lang. Imagine mo yun, men. May tatapik sa'yo. Tapos paglingon mo, titingin ka sa baba kasi medyo matangkad siya. Nakatingin siya gano'n. Tapos nakita niyo yung mukha akong bugbog sarado. And nakangiting gano'n. Hey, can I take a picture? Basa yung damit ko. So imagine yun yung parang, doon ako sa level of like parang may pumasok sa theater, palayasin niyo to. Guards, sees him. Doon ko lang realize. What's up? Yung parang reverse na. What's up? Midnight Crisis tonight. Reverse. Yung song reverse. Wala. Sign here. XYN and DSIGN. And Aldo's with me. Yeah. 1 million episode of Stacks. Speaking of Stacks, diretso na agad tayo. You just posted a song that... Damn. Nakinig ka ng song. Gumawa ka ng song. Gumawa ka ng cover. And hindi siya yung cover ng song na pinakinggan mo, kundi like a mishmash of like 2 other songs. Actually, 4 in total. 4 kasama yung bagong kanta. Oh, kasama, yeah, 4. And then pinost mo siya within a span of like 9 hours. 9 hours, yeah. Yeah. At this point, na siya, a few days, na siya, but ginawa niya to today. Ngayon lang araw na to. Yun. So, atake agad nag-release si Joji. Buhay si Joji! Yeah, actually, Nag-release siya ng bagong song. Ang huli niya ata yung Smithereens? Yeah, 2023. Tama ba? 3 ba o 2? Kung 2020. Basta matagal na. Actually. Basta matagal na. Pati kasi, ang thing din kasi kay Joji, sobrang tahimik niya social spray. I mean, gets. Yeah. Pero, after, nakita mo yun, yung parang, niya, yung complete 180 niya na from very online. Oo, internet personality. Very online siya. From, meme machine. Yeah. To complete radio silence. Yeah, man. Kahit sa 88 Rising, hindi siya masyadong hindi siya masyadong pinopromote. Ngayon lang uli siya pinopromote. Actually, kahit yung Smithereens, I think, pati yung, yung nauna? So, Smithereens, hindi yung Ballads 1 eh. Nasa gitna eh. Nectar, yeah. Yan. I think yung favorite album ko. Yung dalawang album na yun, hindi siya masyadong pin-promote. Tapos pin-promote lang yung Smithereens kasi sumikat yung mga, yung mga, I hope that you're happy. Yeah. Ayun. Tapos ayun, kumbaga, ang daming like, akala ko nga parang na-raise eyebrow ako sa 88 Rising. Sus, meron lang kayong mga Golden Child tapos hindi nyo na pinapansin. Actually, wala na siya doon sa 88. Legit ba? Yeah, wala na. Yung song na yan, yung song, yung Pixelated Kisses ba yun or something? No way. Na siya? Independent? Written, recorded, produced siya lang. No way. Yeah, kaya ako na-hype kasi sound niya na to. Alam mo, like, oh man, we're back, baby. Yeah. Pretty cool, right? Pretty cool, di ba? Pretty cool. Okay. Kaya ang sayaw kanina. Okay. Actually, to be honest, ito, a lot of people won't agree with me on this one. So, hot take. Hot take incoming. Sit down. Ano yan? Mag-ingat ka. Ballads 1 was the last album of Joji that I actually liked. No! Wait, what? Di ba kasi Nectar? I mean, I understand yung Smithereens, right? Medyo mixed bag yun sa akin din. Ba't di mo nagustuhan yung Nectar, bro? Yung Nectar, I don't know. There's something about it na parang, ewan ko, Chloe Burbank, pati
Intang's yung Joji para sa akin eh. Oh, okay. Ever since siya, sumikat siya dahil sa Slow Dancing in the Dark, which is thank you Joji. Nagkaroon ako ng 20,000 views sa YouTube dahil sa cover ko ng Slow Dancing in the Dark. Thank you so much. Very cool. Napanood ko yung cover mo, pero yeah. Sobrang simple lang nun, gitara lang yun, tas 20K. Maganda voice mo doon, di ba? Nakuha mo yung actually, ang dami nagsasabi sa akin na kaboses ko daw si Shiloh Dynasty. Ayun. Hindi ako familiar sa kanya. Siya yung kumanta no, tell me why I'm waiting for okay. Pati yung ginamit ni basta yung sa Jocelyn Flores ata yung basta yun. Siya yun. Sinample yung boses niya. Tapos ngayon din si Shiloh, as in tahimik na rin siya. Hindi ako masyadong aware. Hindi ko alam kung boy pa siya or hindi lang siya nag-post. Pero yun. Kasi yun, kumbaga si Joji going back dun sa sa Nectar pati sa Smithereens. Ayun, actually sa Nectar na lang kasi Smithereens talaga ibang-iba siya sa Smithereens. Sa Smithereens. Like super sell-out mode yung Smithereens. Yeah, parang corporate na nahawakan ng corporate, you know? Parang may isa dong song na ang daming writer or something. Like, what? Bakit kailangan na ganito karami? Tapos ang simple ng lines. What happened here? Parang ganun, yeah. So I get you. Ayun. Tapos yung mas gusto mo yung yung indie vibes. Yeah, man. Yung lo-fi as in grassroots indie. Yung pagka lo-fi ni Joji. Si Joji yung dahilan kung bakit na-open ako sa mundo ng like lo-fi. Oh, wow. Before pa yung lo-fi study music na 24/7. Before pa yon, like nung narinig ko yung mga kanta ni Joji, actually sobrang solid na yung ibang songs niya sa Chloe Burbank nasa Intangs. Tapos ayun, kumbaga yun talaga yung parang nagustuhan ko kay Joji. Pero again, kumbaga to each their own kung gusto nila yung Okay. Pero okay, I get you. Refresh my memory, Sign. Ano yung mga kanta sa Nectar? Wait lang. Hindi ako maano sa titles eh. Yung ano ba yung hindi ko alam yung song. Wait lang, search natin. Sige. Pag nakita ko yung lyrics, yung Daylight, Gimme Love, then Sanctuary, yung Run, natatanda ko ni songs. Yung title na talaga ako hindi ko ba. Dude, karamihan dito bangers. What are you talking about? Ba't ganyan yung reaction mo? Ba't ganyan yung reaction? Okay. TikTok. Okay. Yeah. Okay. Sanctuary? High Hopes. Ano din yung High Hopes? Okay. Naalala ko na yung tracklist ng Afterthought, bro. Kay Benny. Yung collab niya with Benny. Naaalala ko na yung tracklist ng Nectar. Bro. Afterthought, man. Favorite song ko yun. 777! Oh, shit. RIP? RIP? Nandun ba yung RIP? RIP, nasa yun? Nasa Before This. Ballads, I think. Okay. Your man. Ballads talaga ako. Ballads 1 talaga ako. Your man. Bro. Okay. Ito. I get what you're saying, pero, you know. Yeah. Actually, bangers. Maybe buy songs on Nectar. Solid. TikTok. Sanctuary yung unang single after ng Ballads 1. Yeah. I think yun. And nag-boom. Nag-boom. Kasi may music video to be fair. Yeah. Tapos thank you ulit, Joji. Ang taas ng views ng cover ko ng Sanctuary. Tapos Gimme Love, solid din. Yung Run, solid ng guitar solo sa dulo nun. Holy moly. Okay, may time na na-enjoy ko yung Nectar pero hindi siya nag-stick. Kasi super nagustuhan ko yung Nectar at some point pero hindi siya yung as in Intangs na babalik-balikan ko o kaya hindi siya katulad ng Ballads 1 na babalik-balikan ko din. Yung Run, nung time na gusto ko pa yung actually Run ata yung susunod na single na ni-release. Sobrang angas ng album art nun. Gastog. Yung music video din. Yung kamay na na nasusunog, solid. Check nyo yung tapos sobrang gusto ko nung Run. Like, sobrang angas na, holy moly, gumagamit ng hard rock, heavy guitar si
si Joji sa kanta niya. Sobrang solid nun. Nireplicate ko note for note. Note for note. Okay, go. Don't worry, be happy. Ano tayo dito? Nireplicate ko note for note sa GarageBand yung guitar solo nang walang sheet music. Yeah, man. Holy so ano siya? moly. Hindi siya guitar. Hindi siya guitar, as in Hindi siya live guitar. Okay, interesting. Mas maangas kung nagawa ko siya ng live guitar. Pero hindi pa ako rockstar. But still doesn't remove the fact that it was a pretty cool na segment ng song. Yeah, man. Yeah. Holy. Pero, we're back. Yun yung point. Yeah. We're back sa, let's say, grassroots yung vibe. Actually, hopefully, itong first song is na-feel ko yung parang, yung vibe niya, right? Na parang walang meddling na alam mo, high samples, you get what I mean? Pag may humawak na corporate or hindi na sa'yo lang, may ibang taong tumutulong na parang sometimes masyadong malinis. Does that make sense? Ang parang selling point ni Joji is yung pagiging lo-fi. Yung pagiging, pagiging madumi, pero beautiful na madumi. Alam mo yun? Yeah. Kumbaga, yun yung appeal ni Joji. Kaya rin siguro, habang tumatagal, nawala yung identity ni Joji. Tapos, naging slippery slope siya na, dahil nawala yung identity niya, kailangan niyang mas mag-sell out para lang mag-sell. Which is, yun naman yung parang, ewan ko, hindi ko alam. Mas naging accessible siya sa mainstream kaya naging mainstream yung sound niya. Yung smithereens, yung pinaka parang okay. Parang ganun yung mid. Yun yung mid. Just may another mga good songs lang siya. Pero mid lang. Para sa akin, isang dalawa. Yung, nawala yung identity niya talaga. Glimpse of Us, pati yung Die For You, solid. Actually, yun lang naaalala kong dalawa. Yeah, pero iba yung Night Rider, mga ganun. Okay din, but I don't know, may mga songs na tapos na agad bago pala mag-start. Ang daming may ikling songs lang doon and ang daming writers. So doon ako lagi nagpapa-question na why kailangan ng 5 writers for a 1 minute and 2 minute song? Why? So yun lang, gets ko kaya siya nag-hiatus, I guess. Pero wait lang, naging Joji discussion. Punta tayo sa song mo. Kinidlatan ka. Na-inspire ka. Kasi parang this is so unlike you in a way na natapos mo yung song, ano mo yung lahat, everything, whole package, na post mo siya. Actually, within a day. Context. Kasi, actually, follow nyo rin ako kasi may YouTube din ako. Odalus Aldous Ayal. Nasa description. Yeah. Ang nagawa ko, in a span of 9 hours. Kasi legit na 9 hours siya. Kasi, sabay kami nag-story sa IG ni Sign na, may bago ba ito si Joji? Kaya gising ko lang doon pag dilat ko. Bro, same. Tapos ang nakakatawa. Same talaga? Yung start ng production mo. Ang nakakatawa doon, kakagising ko lang. Tapos tanghali na ako nagising. Kasi mga 3 beses akong nagising ng maaga. Pero tinulog ko ulit. Tapos nagising lang ako na, holy, 12:00 na kailangan ko nang bumangon. Tapos pagbangon ko, nakita ko sa YouTube subscriptions ko kasi nakasubscribe ako kay Joji. May bagong kanta. May bagong song. Tapos ngayon, hindi ko pinakinggan sa YouTube. Pumunta kagad ako sa Spotify tapos pinakinggan ko doon. Tapos yun. Tapos parang, habang pinapakinggan ko siya, ang dumi niya ulit. Yun. Ang dumi ulit. Kasi sobrang lakas ng background ng instrumental na hindi mo na naiintindihan yung sinasabi ni Joji. Yeah. Yun. Pero parang... Pati second verse nun, yung second parang medyo... Kumbaga ganun yung pagkakagawa doon. Na parang, so before mo palang malaman na hindi na siya part ng 88 Rising, nakuha mo na yung vibes sa... Yeah. Bumalik ka sa roots mo. Parang ganun. Pati yun din yung dahilan kung bakit ginawa kong mashup. Kasi habang pinapakinggan ko, kahit sobrang distorted, sobrang as in, ang astig ng mashup, by the way. gusto ko tayo glaze ang astig ng song. Ang astig ng ginawa mo. Check nyo sa YouTube. Tagal ko rin nag-hiatus. Matagal is an understatement. Pareho kayo ni Joji. Alas 2 years, 3 years din. Sige ko ng arc ng song making. Ayun, kumbaga, habang pinapakinggan ko yun, kahit sobrang dumi, pati sobrang distorted, as in sobrang freely yung ginamit yung distortion sa production nung
hindi ko alam kung strings yun or keys. Habang kahit ganun yung quality or ganun yung sound, naririnig ko na pwede kong kantahin yung 3 sa mga kanta niya sa In Tongues. Yung pinakauna niyang EP sa Spotify na nirelease niya. Kasi yung Chloe Burbank hindi niya nirelease. Hindi niya unrelease siya. Yeah. Tapos, ayun. Tapos, nung nirelease ko yun, una talaga, natapos ko na. Mga 4:00. Tapos ko na tapos na siya? Tapos ko na yung cover nung kanta na 40 plus seconds lang. Kasi ano lang siya, ang ginawa ko lang, yung ano lang siya, yung first part ng cover. Check ko na lang. Which is yung bago niya nga kanta, yung Pixelated Kisses. Yun lang. Mm-hmm. Tapos, naisip ko na, pwede siyang pang reels, pero parang kulang, parang gusto ko dagdagan. Tapos naisip, habang So, kinidlatan ka ulit? Oo, kinadlatan ako 2 beses. Kasi tapos na yung kidlat, parang ito na effects, tapos na effects. Tapos paggabi na, tapos naisip ko kasi kapag paggabi na, ay okay, paggabi na kasi, magdi-dinner na ako, tapos parang unti-unti nang tapos dito ako magsasayang ng oras, dito ako magdo-doom scroll, dito ako manonood ng anime, doon ko gagawin yung mga hindi pang long-term goals na mga bagay. Short-term satisfaction lang. Pero kinidlatan nga ako ulit. Okay. Tapos, ginawa ko siya. Tapos, eto ba? Oh my, yung 4:00, tapos na yung video ng first part. Tapos, dahil vinidyoan ko yun ng may araw nag-shoot pa. ka pa, by the way. Nag-shoot pa ako. Hindi ka lang gumawa, nag-shoot ka din. So, meron ding video creation aspect there. Nirecreate ko yung instrumental. Although, hindi 1:1. Kasi kapag 1:1, copyright. Pero, andun yung same beats. Kinuha ko na kagad kung ano yung tempo ng drums, yung BPM, 124. Tapos, yung key, kinuha ko na rin para madali akong gumawa ng chords. Tapos, ayun, inalam ko na din yung chords. 3 chords lang, sobrang basic. Oh my, as in sobrang... Medyo repeating na, Tapos, very Joji, like super dali i-recreate. Tapos, ayun, ginawa ko yung first part, yung bagong kanta. Nag-shoot ako ng video. Natapos na, okay na. Pwede ko nang i-release yun kasi, the earlier the better kasi... yun yung idea. Actually, sinerch ko sa YouTube. Wala pa nagpo-post ng cover. Tapos, nung kinagabihan, I did the exact same thing. Dinagdagan ko yung mga yung instrumental para mailalagay ko yung yung mashup part, yung second part. Tapos nag-record uli ako ng nag-layer uli ako ng maraming vocals. Anong songs na ginagawa mo just to get a list? So yung first part is yung bagong kanta, Pixelated Kisses. Pixelated Kisses. Tapos yung second part, mash up siya ng 3 kanta sa In Tongues. Although yung isa doon nasa deluxe ng In Tongues. Kasi Chloe Burbank ata ang I don't wanna waste my time. Pero yun, Will He, Demons, pati I don't wanna waste my time. Which is actually yun yung 3 sa mga pinaka-solid or pinaka-kilalang kanta niya nung hindi pa siya masyadong kilala. Tapos ayun, pinag-mash up ko yung lahat. Tapos ayun yung Tapos kahit ako, nagustuhan ko yung kinalabasan, men. As in, legit. Sobrang nagustuhan ko na, holy, I like how this turned out. Like, hindi lang yung sa quality ng instrumental, pero yung, for some reason, yung equalization ko ng vocals ko, pati yung aesthetic nung naging video. Like, bro, hindi lang siya kidlat. The stars aligned, tas kumidlat. Tas tinrace nila yung stars. Like, ganun ka. That's pretty cool. Like, kasi nag-match siya. Like, parang, nag-match siya perfectly. Kaya parang, holy shit. Man. Kala ko isang song lang yung dinagdag mo. Parang 9 hours. Kumbaga, sa mga... Yan ang energy na dito mga creatives, right? Yan yung gusto nating hawakan forever. Pero kailangan bitawan eventually. Like, no! Actually, fellow creatives, pati media practitioners, bro, kapag nakatapos ka ng isang buong production in just 9 hours, ascendant ka na eh. Feeling mo lumilipad ka na sa langit. Yeah, sobrang, yung high, man. The high. Oh, man. Tas sobrang ikli ng time ng 9 hours para sa isang buong production na parang may audio, tas may recording, tapos may shoot. Tas may edit pa nung shoot na yun. Edit. Bro,
9 hours. In just 9 hours, man. Baga isipin mo from 12 to 9 p.m. Meron pa akong time para manood ng ilang episodes ng anime. Yeah. Damn, as in. Woo! Holy. Kaso yun. There we go. Yeah. Momentum. Dire-diretso. Well, kailangan lang, hindi naman i-replicate yung same energy na yan, but at least, at least kahit 10% lang. Tinibir mo, right? Kasi like, kaysa sa kinabukasan magka-crash ka, hindi ko sabi crash out, sabi ko, magka-crash in a sense na like, okay, pahinga lang ako buka. Which is okay, good. Pero tama ka, yung momentum, kailangan lang, okay, I got yung kidlat. Actually, pero meron siyang, parang iyaano ko lang din doon, isa pa sa parang nag-align, kasi kagabi, tinatry kong gumawa ng music ko. Tapos sobrang overwhelmed ako na parang ang dami kong natutunan kasi nanood ako ng isang buong arrow's worth ng production pati recording tips. Oh. Para, sa para mag-aral or para ma-refine lalo kapag gagawin ko na yung recording. Tinry ko siya kagabi pero walang-wala ako sa Wisho. May ganang days din, right? Tapos ngayon, parang wala yung pressure na parang, uy, ito yung i-release ko as my own. Kaya parang naisip ko pa na, okay, marami akong natutunan. Pwedeng dito ko i-try yung lahat ng natutunan ko. Parang low pressure, right? Kasi hindi siya personal sa'yo, hindi ka attached to it. You can fuck around. Like legit, bro, I fucked around. Ang dami kong ginawa sa digital audio workspace. Basta sa DAW. Yung sa DAW. Ang dami kong hindi ginagawa before na ginawa ko ngayon. Tapos it turned out great and it turned out freaking relatively easy kumpara sa kung ano yung ginagawa ko. So ngayon parang naisip ko na, holy shit. I think kaya ko naman pala ready na ako. Kaya ko naman pala. Kailangan lang lesser pressure sa sarili. May mga ganong realization. Na parang, yung mga ginawa ko ngayon, parang yun yung nagsilbing practice ko dun sa mga parang theories o kaya sa mga videos na napanood ko. Tapos ngayon na parang nakakita ako ng finished product ng isa sa mga yun. Kahit video Kasi technically, kailangan ko rin gawin yun para sa promotion ng sarili ko. Pag naging artist na talaga ako pag nag-release na ako sa Spotify. Tapos ayun, kumbaga, hindi nakampante, napanatag yung loob ko na parang, okay. Ego boost. Confidence legit, booster yung gano'n na like, okay, nakatapos lang itong project. Kaya ko pa naman, I still got it. Parang gano'n diba, I still got it. Actually, I don't think I'm proud of you, man. Thanks, man. Holy. Pretty cool. How? Ang ganda ng cover ng mama. Hindi siya glazing na for glaze's sake. Like, ang astig talaga. So, pa-plug ko again. Panoorin nyo or pakinggan nyo. Okay. Pretty awesome. Yeah. Oh. And I think ikaw yung first cover. I think, or maybe hindi na, but like sa first 24 hours. Diba? Like, whoop! Kala ko. Tapos yung yung pretty cool. Yung feeling ko, papagmalaki ko rin naman yung production value in just that short amount of time. Yes. Malinis. Kasi siguro merong nauna sa akin gumawa ng cover, ganyan. Pero, yung katulad ng ginagawa ko before, like, gitara lang, tas walang audio curing, ganun. Pero ito, boom, produced as in full, Yeah. Ayun lang, sobrang nag-send ka ng teaser nag-send ka ng teaser. Akala ko like, i-cover mo lang yung part ng song, kasi like, naisip ko like, okay, mga ilang hours lang, nagusto mo yung song to the point na, gusto ko siya i-recreate. Parang yun lang yung idea ko kanina. Pero nung sinend mo yung video, yung, at least yung, nung, a few hours later, parang, wait, what? Gawa ka na. Ginawa mo siya, may video, may full production. Akala ko like, parang, wala ako ng to fuck around. Like, holy fuck. So, again, ang astig. Nagulat din ako doon. Man, as in, sobrang nag-enjoy ako. Like, I came in today, like, gumising ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Kasi feeling ko tinutubuan din pala ako ng wisdom tooth. Kaya masakit. No. Yeah, that sucks. Tapos, as in, sobrang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko lalagnatin ako kanina. Pero habang patagal nung kinikidlatan ako ng unti-unti. Pre, wala. Ewan ko, feeling ko yan eh. Parang may shock color ka, Tapos nagiging okay ako. Bubuhay na. Naging okay na niya. Yan. Kumbaga, yun yung isang buong araw ko. Holy. Sobrang event. Very productive. Yeah.
Malaki, maganda yung nilagay sa, parang panikita ko pag may productivity, parang savings siya sa bangko, na minalagay ako sa art, parang nag-grow, parang experience, di pala pera. Pero nis ko, like EXP, right? Like parang, wow, ang laking EXP boost na nung ginawa mo today, so nakaka-inspire. And then pala, reminder to para sa sarili ko. Lahat ng mga natutunan ko, pati yung mga na-apply ko, kailangan ko isulat. para hindi mawala yung yung note-taking, important din yun. Journaling. Kasi kapag masyado kang nagpa-fuck around, actually, this applies to all creatives, pati sa lahat ng mga gumagawa sa software. If you fuck around too much, marami kang madidiscover. Yeah. Marami kang madidiscover na, this is a good way. I guess yun din yun eh. Habit, ko rin yung sakit ko rin yung minsan sineseryoso yung process. But it's not serious. Like, it's not that serious, like parang just play around. Katulad ginawa mo right now, Like, enjoyin mo yung makakahanap ka ng, shit, kaya ko itong i-apply sa sarili kong Yeah. Kahit na kinover mo lang, right? Like, parang, pwede ko itong i-add itong little thing na to. Tapos, ayun, it's a growth thing. Yeah. Ayun. Kapag madalas ka nagkaka-around, kailangan mo talaga yung yung bottle. Kasi kapag nagka-around ka, I think yun yung best way ng putting yourself out there or yung pagpapaulan. Episode 6, balikan yun. Ayun, kasi kailangan maulanan bago ka makidlatan. Yun yung ginamit naming metaphor. Yung pagpapaulan, yun yung singing in the rain. Around. Uy, nice. Ayun. Just laro ka lang sa right? Pero kailangan mo lang hintayin. Pero kailangan may bote ka. Kasi dahil nagpapaulan ka, makikidlatan at makikidlatan. Yung metaphor is growing. So yung bottles is yung parang keeping that particular moment. Tapos yung hindi yung lightning itself, but at least yung remnant or something. Yung mga yung mga natutunan Fireflies. Kung nagkatahan mo song. Ayun, kumbaga kaya ginamit yun yung sinasabi ko sa sarili ko actually na kailangan ko i-take. That's a great lesson to have, yeah. Kasi ayun din, marami din, hindi ko alam, sign, meron ka bang ganitong experience na meron kang like nagpe-play around ka tas meron kang na-realize na this might work. Sabihin natin, di ba, filmmaker ka. This might work for something na I'm going to do in the future. I'm going to do for myself. Ganyan. Kaso sobrang fuck around mo, nakalimutan mo na yung process kung paano mo yun na-recreate or na-create in the first place. Yeah, tapos the magic is gone. Yeah. Bro. May ganun like parang ka lang, Meron ako, I get you, Meron akong isang kanta na sobrang ganda. Like, hindi siya, same kay Joji. Hindi siya malinis, pero sobrang ganda niya for me. Sobrang ganda nung how it turned out. Like nag-mesh din ng sobrang solid yung instrumental pati yung vocals. Kahit hindi, kumbaga on its own kulang. Pero pag magkasama, tapos tinry ko siyang i-recreate pero hindi ko na alam. Tapos yun yung time na sumabog yung PC ko na hindi ko alam. Hindi nabasa yung yung hard drive. Tapos wala na. Fuck. Wala na lahat ng files ko doon. Lahat ng project files ko doon, dead. Yung battle din pala is backup. Yeah. Cloud backup. Huwag kayo matakot sa cloud right now, okay? Okay lang din magka-cloud backup, guys. Para sa mga ganyang instances. Gawa kayo maraming Google account. Lagay nyo lahat sa G Drive. Legit daw, legit. I wish habit nyo na yun. I-drag nyo lang yung file sa G Drive. Sobrang lit lang ng file. Hindi kayo like, dude, may free 15 gigs kayo. Okay? Gamitin nyo yung free na yun. Tapos kapag ubos na, gawa kayo bago account. Yeah! I think umihigpit na yung Google doon. Pero hopefully, limited na siya sa basta may ganun nanghihingi na ng phone number. Number ba? Phone number, yeah. So umikot na. But, as long as sa Pinas, I think sa Pinas, hindi pa, medyo maluwag pa ng konti. I don't know. Pero dito sa US, nanghihingi na siya. Kasi nag-try ako. We can't cheat the system anymore. Yeah. Pero ayun, like, very inspiring as an artist or creative in general, yung nangyari sa'yo. And yung mga ganitong bolts of lightning kailangan yeah, man. It took a while, right? But at least yung learnings mo right now, right? Yung lessons, okay, nakilita na ako ngayon. Blessing to. I need to learn from this. Pati lang yung parang I need to like take note din talaga dun sa kasi it's not necessarily immortalizing yung kidlat, pero more so
like alam mo na kung paano ka makikidlatan or paano i-replicate sa mga susunod mo. At least replicate yung important. Ayun. You know, yung feeling. Kaya bumili ka ng shark collar para at least ma-feel mo yun. Yun yung idea. Ang daming metaphor sa paiba-iba. Pero actually, yun. sign. Ito din naman. Kumbaga, tapos na tayong mag-usap tungkol kay Joji. Thank you by the way, Joji, for we're excited sa bagong mong album. Legit. Yun lang, gusto ko sabihin, okay? Super. Yeah. Eagerly waiting. Tandaya mo sign kasi nasa US ka. Mas malapit yung access mo kay Joji kapag nagkaroon siya ng concert. Wait, yung lugar mo ba ngayon, di ba malapit ka lang usually sa Philippine Arena ang concert, di ba? Tama ba? Malapit ka ba dun? Or malayo? Medyo malapit. Kaso, ito yung problema. Hindi na siya 88 Rising ngayon. Hindi, wala na siyang, so, I get gets ko na. Yeah, oo nga, like, yung baka... Yung reach niya, malilimit. Kasi hindi na siya part ng malaking record label. And again, yung last niyang tour was, yun yung Pinas yung last tour niya, I think. Tapos, kinancel niya na yung other tours. Kasi, exhausted na siya. So, sana, o ano? Sana pupunta sa Pinas. Speaking of... nandiyan yung 4 of Spades though. Kokoto ko kayo. Okay. Fair trade. Damn it. Actually, ito sign. Speaking of reach ng isang taong nasa US. Segue. Oh, wow. Context muna bago ako mag-segue. Sobrang fan kami ni Sign pareho ng Daredevil. Okay? Nalaman ko lang siya the other day, by the way. Actually, hindi ko alam. Akala ko mag-isa lang ako. Sabay namin, nalaman namin pareho ni Sign na Kasi nakita ko, nag-post si Sign sa socials. May picture siya sa Comic-Con. Yun yung susunod namin pag-usapan. Comic-Con, naka-cosplay siya, Daredevil. Like yung simple na Daredevil na parang yung Matt Murdock, yung lawyer version. Yung avocado version. Tapos merong solid yung makeup, by the way. Shoutout mo yung nag-makeup. Shoutout kay Yumi for helping me for hours. Sobrang solid. As in yung bruises after ng fight. Ayun. Tapos nakita ko, Gastog solid na cosplay. Tapos nasa Comic-Con si Sign. Tapos yung susunod na picture. May picture sila ni Charlie Cox. Si Charlie Cox, yun si Matt Murdock. Matt Murdock. Sa Netflix Daredevil. Yeah. Tapos, gulat na gulat ako. Tapos, nag-message kagad ako kay San. Bro, Gastog, mahilig ka pala sa Daredevil, ganyan. Tapos, nag-nerd out kami pareho ni Sign. So, yung... nag-run na konti. But that's for another story, okay? Tapos, ayun, kumbaga, sobrang solid, sobrang lapit mo, tapos magkaakbay pa kayo. Hindi ko makakalimutan, magkaakbay kayo dun sa picture na yun, pre. Siya ang una. Okay, wait. Sobrang solid. So, kwento ko like, okay. So, kwento ko na, okay. Kasi pag nag-segue siya ako nga, like, so atras tayo. So, yung fascination ko sa Daredevil in the first place, before tayo mag-Comic-Con in general, yung topic na yan, like, nag-start lang siya, I think, this year. Kasi na-release na yung Born Again. And ang tagal ko na naririnig yung bagong Daredevil ng Disney Plus. So ang dami ko naririnig na like parang chatter sa kung gaano kaganda yung Daredevil original. Matagal na yung nasa watchlist ko. Pero alam mo yun, like parang parang ganun lang. Di ba parang okay, maganda siya, okay, fine. Pero na-push ako kasi may pinapakinggan akong podcast na Every Frame a Pause. Shoutout ko sila kasi ang ganda nilang podcast. Nagdi-discuss sila ng like shows, movies, media, basically. Tapos tinatry nilang i-breakdown yung media, tapos criticisms, mga feedback, keme-keme. Siyempre, interested ako sa kanila kasi yung taste nila, medyo nag-align din sa taste ko, basically. So, pinakinggan ko yung first hour or 2 hours nung podcast na hindi, wala pa naman spoiler, pero kung ano yung tingin nila sa before, yung Daredevil before and yung ngayon. So, ang laki ng praise na binigyan nila dun sa Daredevil. So, naisip ko, okay, maganda ba talaga? Okay, fine. Try ko nga. Panoorin ko. I guess yung first season lang. Kasi mukhang maganda daw yung 3 seasons eh. Natapos ko yung first season. Bro. Nakain ko siya agad. Same. Holy. Ganyan nangyari sa akin. Ganyan din ako. Like, yung parang, tatry ko lang. Tapos hindi mo namamalayan na parang,
Gagi, tapos na kagad yung episode. Tapos na parang, next episode. Gusto ko siya, yeah. The next episode mo na kagad, na parang, tapos natapos mo na yung first season. Jeez, ganun din, same. There we go, yeah. Same. So after that, like, okay, fuck it. Maganda siya, season 2, let's go. So season 2, pinanood ko rin yung Defenders, medyo komplikado yun, pero basically like, yung Defenders kasi is parang, crossover kasi may Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Luke Cage, saka yung Iron Fist. Di ko sila pinanood, I'm sorry. Same. Daredevil lang. Same. And yun din na-recommend, kasi medyo, basta, ang dami ng episodes nun, bro, diba? Kung papanoodin mo lahat. Pero maintindihan mo naman yung story, you know, yung characters, kasi, inintroduce sila ulit sa episode 1. Yung Defenders. Pero basically, kasi connected siya, kailangan yung panoorin yung Defenders before kayo mag-season 3. Season 3, Hindi din yung mangyayari sa season 3 kung hindi nyo alam yung nangyari sa Defenders. Kasi immediately after, repercussions ng ending ng ending. Medyo necessary evil yung tawag ko. Necessary evil yung tawag ko sa Defenders. It's okay. It's okay. At least na-wrap up. Kasi may nangyari din sa season 2 ng Daredevil na na-wrap up din sa Defenders. So okay lang din. You know, okay lang din. Anyway, season 3, yun yung best season. Para sa akin, okay? Ang ganda doon. Basta ang point ko, after that, na-addict na ako kay Matt Murdock, like Daredevil in general. To the point na bibili na sana ako. Hawak ko na yung comic book, yung Born Again comic book. Kasi gusto ko talaga yung Daredevil. Tsaka yung figure, gusto ko, nandun ako sa order. Ganoon na ako, like, okay, super fan na ako. Pero naisip ko, wait lang, kakalma lang ako. Financial ruin, okay? Financial ruin pa niya. So naisip ko, bumawi, okay. Wala akong bibili na merch. Ayoko, no. Pero gusto ko siyang gusto ko siyang i-immortalize sa sarili ko. Gets mo ba? Kasi gusto ko yung show eh. Tsaka yung character ni Daredevil ni Matt Murdock. So naisip ko, okay, sa Halloween, tatry ko, dahil dito sa Halloween, may culture, diba? Like kakatok, trick or treat, mga ganun. Naisip ko, mag-participate this year. Parang, okay, madali naman yung suit niya kasi hindi ko planong gawin yung suit. Yung red suit. Mahal yun or mahirap yun. Ayoko. Gusto ko lang yung parang, ang astig kasi niya na, yung parang normal na civilian pero sugatan. Tapos lagi lang excuses. Nabangga ako sa pole. Nadapa ako. I trip pero yung sugat niya pang sapat. Parang astig lang. Tapos sobrang injured siya yung katawan niya gano'n. Sanay na yung sa kanya yung court. Pag nakikita siya, hindi siya tinatanong kung kamusta siya kasi sanay sila makita ang bugbog siya. Kahit nila Karen Page pati ni Foggy. Hindi na rin masyado Although pero anyway, yeah. Yung parang yung astig lang niya. Okay, so parang naisip ko, okay, simple enough. And naisip ko, cost effective kasi magagamit ko yung suit after. Ganun lang isip eh. Like, hindi lang siya one-time cosplay na like, literal na yun na yung purpose ng cosplay. At least, after nun, may suit na ako. Magagamit ko yung suit. Kasi wala akong suit eh. Hindi ako... May tanong ako lang. Yung walking stick. Ano yun? Well, eto, nandito. As in, totoo siyang... literal walking stick yun? Pang blind na. Yeah. Okay. Pero mura lang siya here. Kumbaga sa Amazon or Shopee, Lazada. Mura lang siya mga lang. Equivalent sa Pierce mga 100 pesos. Mga lang. Alam mo, like, mura lang. Akala ko in-expect ko mga $60 yung mga 3K, 5K. Mura lang. Pero, anyway, yung ko, okay, mura lang siya. You know, like, I mean, simple lang. Hindi siya komplikado. Ang kailangan ko lang yung glasses para alam mo, si Matt Murdock yan. And kailangan sugatan ako. Yeah. Yung importante. Yeah. Kaya sobrang immaculate din nung makeup. Holy. Oh, thank you. Yeah. Sobrang legit, like, na-appreciate ko kasi again, shout out kay Yumi. Like, siya talagang niya. Kasi ako, okay, sabi ko, lagyan mo lang ako ng sugat, okay na ako. Pero natagalan kami kasi tingin niya hindi pa daw perfect, quote unquote. Di pa daw tama. Sabi ko, bakit? Okay na, parang mukha na, meron ng bruises, right? Pero so, nag-experiment pa siya, ganun. So, na-appreciate ko yung niya kasi like, talagang inaral niya yung bruise na makeup. Ganun. Anyway, ayun. Like, so, yun na yun. So, nasuot ako na yun this year. Ako sabi ko, 2025, cosplay ako. Check. Click. Okay. So, months later, naghanap ako ng event sa kung anong gagawin ko. Kasi wala akong ginagawa eh. May mga nangyari sa buhay ko. na nag-shift around yung priority ko. And na-realize ko, by September na, okay, maybe kailangan kong gumala or something. Like, do something lang, So, tatanda ko to, nakahiga ako. Patulog na ako dun eh. Pero naisip ko, 10 minutes scroll na ako, hanap lang ako ng gagawin bago matulog. Naghanap ako ng things to do, tinype ko lang literal sa Google, things to do in October. Yun lang, literal. Tapos yung, NJNY. Yun lang, tinype ko. Like, kung ano may events ba sa New York or sa New Jersey, like, pwede yung gawin yun sa Pinas lang, Quezon City events. Like, may lalabas, Facebook post, mga ganun. Anyway, naghanap ako, may mga festival, mga pumpkin, medyo di ko trip.
tas may Google, may link sa isang website na hindi pwedeng i-name due to my affiliation with So anyway, like yun, may thread sa isang discussion thread na like parang you can do stuff here, you can do stuff this October. So okay, scroll. Dito ko may Comic-Con. Like, where is may Comic-Con here? Kasi akala ko yung Comic-Con dun lang sa West, dun sa bandang California side, diba? Pero hindi ko lang na may New York Comic-Con pala. Like nag-escape talaga sa mind ko na may ganun. So, nisip ko, okay, wait. Okay, just chinek ko. Mangyari siya ng October 9 to 12. So, nabi ko, okay, wait. September 12 ko ba yun? Basta parang, basta kalahati ng September. So, nisip ko, shit. Check ko, baka may time. Baka pwede pa. Question mark, magkano ba? Kasi akala ko mahal. May iniisip ko, baka mahal. Kaya ko ba? Afford ko ba? Alam mo, like parang saan yung event, diba? Parang, try ko muna mag-research. So, search ko yung website nila. Kaya pala. Parang, oh shit, kaya. Kasi yung ticket doon is parang $80. Oh shit. I think mga $80 lang. Pretty like, kaya naman, pagtatabi ka lang, pero kaya. Kumbaga. Magkano yun in peso? 60 is 3K, so 80 is 5K, tama ba? Oh, shit. Ayun, 5K, kung tama yung conversion ko, top of my head. Pero kasi mga $80 lang, so parang kaya naman, di ba? Like parang kasi, nakakapag naman ako, tabi here and there. So, okay, tatabi ako. So yun yung Lord nun. Basically, na parang, okay, kaya pala. So here's the thing, okay, so kinuha ko na siya that day. Parang okay, it's fine. Kasi like, sold out na yung Saturday. Kasi apat siya, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sold out na yung Friday and Saturday. Kasi yung main event, Thursday and Sunday, parang opening tsaka closing, right? So, hindi pa siya sold out. Pinili ko yung Sunday kasi like, gusto ko lang closing, like, ayoko kasi opening kasi wala pa masyadong ganap. So, Sunday, okay. Gotcha, check. Sakto kasi Sunday, bleed sa Monday, off ko. So, alam mo, naisip ko lang na okay, maganda. Sakto yun. Like, diretsong pahinga. Good. Chaching, gotcha. Tulog na. Kinabukasan, syempre nag-search na ako, anong pwedeng gawin sa Comic-Con? Nag-search na ako, may panels, may ganun stuff. Syempre kasi first time ko to, tsaka nakikita natin ito sa like, nasa Pinas ako that time. Or ikaw, perception mo, Aldo. Diba parang, I don't know if same time, pero yung Comic-Con is something na parang, hindi ko, alam mo, like parang something like, hindi ko naisip na gagawin ko. That makes sense. Like, hindi ko nga siya kinonsider namin New York. Hindi ko siya ni-research. Like, nasuot ako lang na, yung mga pang-geek event lang yan. Na parang medyo unreachable sa akin. Papanoorin ko lang. Kasi dito ina-announce yung mga shit, di ba? Or yung mga, oh shit, may astig na cosplay sa Comic-Con. Okay, cool. Pero hindi expect na mag-participate doon. Yeah. So, kasi nag-research talaga ako, right? Meron silang program na like, autographs tsaka photography, photo op. So, okay. So, chinek ko, sinong mga artista ngayon? Kasi, siguro, okay. Holy! As in, dude, ang vibe na nakuha mo ngayon is coincidence. Lahat lang to, like, hindi planado. So, naisip ko that time, mag-cosplay na sa Daredevil. Right? So, like, okay, fine. Daredevil na ako, okay? Nakita ko doon, sa Sunday, kasi bumili na ako Sunday ticket. So, Sunday events na yung tinignan ko. Siya, wala lang pa kasi ibang araw. Available siya ng Sunday. Si Charlie Cox, apparently, meron siyang signing and like photo op and autograph sa Friday, Saturday. Saturday, Sunday ba? Oh shit! Sabi ko, what the fuck? So syempre, nag-loading ako na, wait. Check ko yung price. Yun ako, chaching, right? Check ko yung price. Medyo masakit. Medyo masakit, okay? Sold out na agad. Yun yung nakita ko, sold out na yung autograph. Wala na. Eh ano pa lang noon, sa September pa lang yun, mid-September, mangyaring event mid-October. So like, isang buwan pa, ubus na. So naisip ko, okay, medyo masakit sa bulsa. Alright, so inisip ko, nagde-debate ako. Hindi ko naman kailangan nun, right? Hindi ko naman kailangan nun. Kasi like, magko-cosplay na ako, magko-Comic-Con, okay na ako, right? So for the whole day, sakto, off ko nung araw na yun. For the whole day, hindi ako nag-exage, man. Nag-walk back and forth lang ako sa house. Nag-isip-isip, nag-muni-muni. Dito sa kwarto, sa labas. Kasi medyo masakit sa bulsa. And medyo matipid akong tao. Like, wait, yung photo op? Yung photo op, yeah. Para sa akin, person, masakit. Maybe sa ibang tao, especially sa US here. Wait, like, parang, so mas mataas siya sa cost ng mismong entrance? Mas mataas. Sabi ko na lang doble, almost. Jeez. Yeah, ganun na lang yung yun na lang yung figure.
Pero like, medyo masakit siya talaga sa bulsa. Okay? Yung nakita ko pa lang nung hindi agad ako. Pero like, isip ko, bakit? Sandali lang. Wait lang, sign. Isang beses lang ito mangyari, right? Isang beses ka lang naman mag-Comic Con. Kasi like, yung mga ganitong ganap, parang gusto ko lang isang beses lang or hindi ko naman planong yearly. Wala naman akong like ganun. Tsaka hindi naman ako maka-artist ng tao, right? Pati alignment ng events. Alignment ng events. Daredevil cosplay. So yun nga, yes, yung available. Same tayo ng thought. Tapos Charlie Cox Sunday. Same tayo ng thoughts. Yan nga, parang sabi ko, parang masyadong marami ng stars na nag-align na parang kasalanan ko na or I'm wasting yung opportunity if hindi ko na to. Kasi like sakto, may bagong Daredevil, na bagong season. Like, alam mo, like parang sakto lang talaga lahat na pag hindi ko to kukunin this year, paano kung napag-trip ako next year? Or, you know, nakaipon na ako quote-unquote. Tapos, pero wala na siyang show, wala naman siyang event, wala siyang ipopromote. Di wala siya doon. Di parang, what's the point? Alam mo, like, na mag-contemplate pa. So, sakto, at the end of that day, bago ako matulog, isip ko, okay, fuck it, just, sige na nga, kagating ko na. So, so, kinagat ko. Medyo masakit, tumululuha ko nung nakita ko yung yung pagbawas. Yeah. Parang, aray! Pero like, naisip ko, okay, you know what, worth it. Worth it siya, okay? Kasi like, parang, yun nga, tama ka, nilista mo na, nag-align lahat Naka-cosplay ako, first time ko, might as well, tsaka nandun siya. Siya yung Daredevil. Yeah. Siya nag-inspire sa mag-suot in the first place, di ba? So naisip ko, okay, fuck it. Okay, isang beses lang. Hindi naman ito maulit. Wala naman ng artista na iba na gustong makapag-picture talaga, right? Kasi kahit na gusto ko yung artistang yun, hindi ko naman gusto yung character niya or like parang hindi naman ako ganun ka-invested dun sa ginanapan yung role. So parang naisip ko, fuck it. Sige na nga. So ayun. So yun yung lore, basically. Kaya kami may picture, okay? Yun lang, gano'n lang kasimple. Tapos ano lang yun, like mabilis lang yun, picture tapos bounce. Yeah. Ano siya, malaki siyang guy, okay? Tapos, pero mabait siya, hindi siya yung parang smile na tapos alis na agad. Kinakausap ka niya. Ako ngayon nahihiya kasi like parang tinatry niya hindi mag-conversation, pero basically mag-converse. Mag-small talk. Pero ako kasi, alam ko kasi yung process na like, kasi dude, as in siya yung pinakamahabang pila sa lahat. As in sobrang daming tao. So syempre ako like parang picture lang, smile lang. Tapos thank you, it was nice to meet you. Gumagala ako. Pero siya parang, hey, have fun, man. Parang, yeah, sure. Palakad na ako palis. Parang, yeah. Parang, gano'n pa shot. Sabi ko, this guy's awesome. Oh shit. Yeah. So, kaya ang funny kasi yung nakita nung mom ko yung picture. Tapos natawa siya kasi sobrang laki daw nung ngiti ko. Pero, para as in sobrang saya ko daw, pero maybe nga in that moment kasi nakita ko yung picture, nga no, ang laki ng ngiti ko. Kasi yung ngiti ko gano'n lang, pero ang laki talaga, nakagat talaga ako. So okay, maybe nga that moment parang holy shit. Kasi doon ako na-starstruck like starstruck. Yeah, man. Kasi nasa linya ako, parang chill lang ako, like parang may picture lang naman. Noong nakita ko na siya, kasi may pila, so makikita mo siya before ka pumasok doon sa booth. Like parang, oh fuck. Bigla akong kinabahan. Doon ako nag-start kinabahan talaga. Noong nakita ko lang siya. Pero yung hindi ko hinipe yung sarili ko, if that makes sense. Alam mo yun, like pag may picture lang naman, like gusto ko lang may souvenir, pero doon na siya like parang, siya to in the flesh, diba? So after na like parang, oh my god, yung pala feeling of starstruck, yung pala yung parang pre sobrang stig. Siya yung unang umakbay, by the way. Ang plano ko lang gano'n lang ako, by the way. Tapos umakbay siya parang, fuck it, yeah bro. Umakbay na yun ako. Kaya ganyan baka ganyan yung ngiti ko ng picture na yun. Kasi talagang sobrang like, oh shit. Kasi plano ko lang mag-pista kasi Daredevil or gano'n. Yung horns. Hindi ko na-expect na akbayan niya ako. Like, fuck it. So yun yung lore namin. Yung lore nung ano ko. Pero sobrang immense nung Starstruck. Nung nakita ko yung picture, kahit ako na Starstruck, holy, si Charlie Cox. Si Daredevil, man. Yeah. Bro. Ang stig. Wala akong sabi ibang experience. Yeah. It's really cool. Yun lang. Fan ako ni Charlie Cox. Specifically dun sa Daredevil yung Hindi ako masyado sa iba niyang projects. Pero sobrang galing nung ginawa niya dun sa Daredevil show. Yung first 3 seasons. As in talaga, tsaka Defender, kasama doon Defender. Like, alam mo, like, wala na ako may imagine na ibang Daredevil. That makes sense. Para siyang Robert Downey Jr. sa Iron Man or Captain America sa like Chris Evans, parang yun parang sila na yun, diba? Like na-mold nila yung character to the point na na-influence nila yung source material. Oh yes diba? Does that make sense, diba? Parang ganun. Actually, so or si Nick Fury si Samuel Jackson, right? White guy si Nick Fury before, okay? Gusto na emphasis yun. So nagbago lahat nung after that, yung after nga ng MCU. Yun lang yung point, like, parang perfect siya dun sa role. So I'm really happy lang and
fortunate na like, meron ako like, meron akong privilege and like, opportunity ako like to have a picture with him. Bro. Kahit picture lang, okay na ako, like, tsaka na-cosplay ako sa him. Tapos sobrang ganda pa ng picture, God. Yeah, sobrang professional. Ang bilis din ng printing. Oh, man. Sobrang bilis din ng printing. Kumbaga like, after ng picture, kinuha ko yung gamit ko, tapos pumunta ako dun sa booth. Nandun na agad yung picture. Naglakad lang ako, yeah. Ang bilis ng Comic-Con na nung sa photo, like sobrang dami nilang ink, ang dami nilang printer, ang astig. Anyway, so, magandang segue kasi like, so yung Comic-Con, right? Si Comic-Con experience, kasi kaya tong episode na to half-half, kasi parang gusto ko lang ano natin, yung mga kidlats natin. Yeah. Kasi yung kidlat ko in a way na like sa cosplaying, hindi mo sana, pero like yung proseso niya, kasi simple lang naman yung cosplay ko, pero yung process, yung going there, tsaka yung interacting with people, na alam mong, hindi naman sa non-judgmental, pero like, alam mo, like parang nandun ka sa, openly ka pwede maging nerd. Parang ganun. Ang weird niyang sabihin, right? Pero like, di naman shameless in a bad way, but shameless ka sa like, ano ba? Hobby, parang ganun. If that makes, ko ng word yung right, yung tama here, pero like, basically open yung tao there. Ibang energy, man. Like, ina-expect ko, magko-cosplay ako, tapos maglalakad-lakad around. Parang yun lang talaga yun, man. Pero, hindi ko na-expect na like, sobrang saya nung experience sa like, talking to people, like parang complimenting. Kino-compliment ka about your cosplay. And binabati ka as the character. Like, hey, Matt, what's up? Parang, oh, hey, gumagano. Hindi ako sanay kasi syempre, all this time, like, like, sarili ko nakikita ko, pero, gets mo ba? Wala akong words right now. Pero, alam mo, like, parang ganun ka-immerse, like, yung makatao doon na parang, nga no, pag ako magpa-perceive ng iba na, hey, kunyari, anong character ba? Godzilla. Kasi may Godzilla. Actually, meron ako naalalang picture. You're cool, Godzilla. Nag-measure kayo. Kasama sa yung Sephiroth. Yeah. Sa picture. Yun, nag-usap kami about it actually. Yung mga ganung moments of like conversation. Yung walking stick mo pati yung sword ni Sephiroth, parang nag-measure kayo. Yeah. Yun yung actually sabi ko sa kanya, can we measure our sticks? Sabi ko. Kasi plano lang niya mag-post. Tapos sabi ko, wait a minute, kasi medyo nahihiya ako at first actually. Kasi parang medyo kasi blind si Matt Murdock, yung character. Tsaka hawak ko yung walking stick, yung pang guide sa people na mga visually impaired. Di ko alam kung insensitive bang hawakan siya throughout the convention. Does that make sense? So like parang karami ng beses, nakasara siya actually. Pag magpipicture ako, doon wala siya binubuksan. So medyo cumbersome siya kasi may ibang pictures na like, di ko hawak yung cane. Kasi sometimes tinatamad na akong ibukas or okay lang na wala, ganun. Kasi iniisip ko sa utak ko, insensitive ba yun? Alam ko in character ako, pero like ayoko maging in character. Alam mo yun na parang magpe-pretend. Ayoko pretend. Kasi hindi naman Yeah, actually. Gets mo ba? Like, parang may ganun. Like, kaya ang weird nung process ko that time, right? Okay yung ginawa mo. Okay na yung ginawa mo. Yeah. Kasi, bro, imagine, nasa Comic-Con ka tapos nag-attack. Yeah. Hindi siya parang, alam mo yun, like, medyo insensitive. Medyo punching down. Yeah. You can, so ang ginawa ko, naisip ko, eventually, nung latter half ng event, hawak ko lang siya. Hawak ko lang. So, pero hindi na siya nakatupi kasi natutupi siya. Parang doon sa show. Yeah. Kaya ang astig din by the way nung ano na yun. Pero anyway, so hawak ko na siya para pag picture, bababa ko lang yung bag, tapos picture na, hawak ko na agad. So, very cool. So, yun yung parang, yung Comic-Con na to, I'm gonna be honest, push me to go again next year. Ooh. Possibly. Pero maybe wala ng cosplay kasi wala akong character na gustong cosplay. Or pag may cosplay, simple lang. Kunya si Denji sa Chainsaw Man. Which we will talk about in a while. Simple lang yun. Parang ganun. White na long sleeve. Tapos black tie. Tapos slacks. That's it. Maybe yung blonde hair. Tsaka yung short teeth. Pero that's it. Yun lang. Yung mga gustong character, simple lang damit. So, perfect din sa akin. Pero like, maybe next year, pag-isip ako. Pero, kaya ako na-push kasi yung mga tao na kilala ko and yung event na nangyari, kasi yung nag-elevate sa akin from an 8 out of 10 event from to a 10 out of 10. So, eto lang. Kukwento ko lang kay Aldous. And in extension, kayo mga viewers and listeners, kung ano nangyari sa akin. Yun lang yan. Magchichismisan lang talaga kami ni Sign. Ha? Magchichismisan lang talaga tayo. Magchichismisan lang kami. Naka-record lang talaga. Naka-record lang. So, okay. Kukwento ko lang sa ito, Aldous, okay? Para kasi sabog yung utak ko ngayon. So, magandang i-process kapag isang tao lang yung yung in mind.
So, ganito nga, pre. So, nung nandun ako sa event, nahiya ako nung una magpa-picture sa ibang tao. Kasi ako lang mag-isa eh. So, like parang wala akong ka-picture, pero magpapa-picture ako sa person na to, pa-hack ng phone. Walang ganun. So, nahiya ako at first makapag-interact na, hey, nice cosplay. Can I take a photo with you? So, ano susunod doon? Ayaw ko kasing selfie. Ayaw ko yung selfie. Kasi like, hindi, kailangan kita yung katawan. Gusto ko at least ano yun. So, ang nakakahiya, magtatanong ako sa tao, hey, can you take a picture of us? So, yung dalawang barrier yun, magtatanong ako, and magtatanong ulit ako. So nahihiya ako at first kasi like first 2 hours, parang gusto ko magpa-picture pero maghanap ako ng isa pa para tulungan kami. So, dalawang tao yung inaabala ko. Kasi ito yung problema ko lagi, sakit ko to, maybe as a tao. Ayaw ko umabala ng tao masyado. Even kay Aldo, ilang episodes na, early episodes natin, di ba? Lagi kong thought yun sa'yo kapag may nasa ka of something. Even if in a professional manner, even if tama lang naman na tanongin siya or something, nakakahiya sa akin na mag-ask ng, hey, can you do this or can you, no? Kasi parang lagi yung nasisip ko, inaabala ko yung tao. Yun din yung dahilan kung bakit ang tagal na walang guest ng Midnight Crisis. Yun din. Or walang repeat guests. Kahit gusto naman ng mga guests na maging guest. Yeah. And live events din. Behind the scenes. Like, so, pumatong-patong lang. Pero like, you know, we're getting in the groove, guys. Okay. Next episode. So, okay. Be excited. Anyway. So, ayun. So, nahiya ako talaga na mag-approach. So, naisip ko na lakasan na nilog ko. Alam mo yan? Like, parang slowly, like, binibuild up. Parang, binibilang ko na confidence. Okay, naging comfortable na ako. That's good. Yung first interaction, hindi maganda. You know, parang medyo awkward pa na, just some landscape, you know. Thank you. Yeah. Yeah, just press the, thank you. Like, is it okay? Na gumagano, like, in-overthink ko lahat, right? Pero naisip ko, like, dude, mga adults to, alam nila kung paano mag-hack ng phone. Di ba parang gano'n, gusto ko lang kasi make sure na, like, alam nila yung ginagawa nila. Hindi na condescending way, in a way na, like, para mabilis silang umalis na. Para, na parang, just do this. Para hindi na kayo ma-inconvenience more. Yeah, kasi, Pero eventually, naisip ko, fuck it? Question mark? hindi masyadong fuck it. Pero fuck it in a way na, you know, everyone's enjoying themselves naman. Tsaka, like, mabilis na to, 30 seconds of your time lang naman. So, eventually, like, dumadami na yung pictures and stuff. So yun, mas abang tumatagal yung confidence ko, like, oh shit, like, kasi nababati din ako na, hey Matt, like, hey, kasi hindi ako sanay, kasi alam ko, like, gusto, kinosplay ko lang siya for myself, alam mo, like, hindi ko siya gustong, hey, look at me, hindi ganun yung perspective ko. So, na-perceive ako. Yung ganung idea na, like, may mata sila, nga, ako yung character. Syempre, sasabihin na lang ako yung character. Guess mo ba, parang hindi ko naisip yun na, ko as the Matt, ako yung Matt the character, hindi yung sign lang the guy. So like parang doon ako like may culture shock sa I'm in cosplay, but of course. So eventually doon ako naging mas confident na I'm Matt parang ganun niya. So nahuli na yung method acting or nahuli na yung kasi usually sa cosplay diba dapat inauuna yung parang character. Yeah. Hindi ko na embody, sinuot ko lang yung character pero hindi ko siya in-embody. Pero by the time na like nasa gitna na ako ng event, like oh shit, I'm pretty badass, right? Like, so may mga posts doon na parang fuck it, mga ganun posts. Anyway, ang cool nun. So anyway, sabi ko, na-meet na tao iba-iba. Like, ang dami, from all around. May mga nagfa-French, iba-ibang language. May Pilipino doon. Mga Pilipino. Demon Slayer yung cosplay nila. Anime. Tapos, ano pa ba? Yeah, basta iba-ibang language, man. Ang asig lang na marinig sila sa isang location lang. Alam mo, like, iba-ibang ang astig lang nung moment na yun or nung feeling na yun na left, right, front, and back. Iba-iba yung language. Ang astig nung para sa akin lang, personally, ang astig nung ganun like yung mesh ng melting pot of culture. Yeah. And pop culture. I mean, nag-mesh into one like sa isang bubong. And ayun, so wala akong plano the whole day. Yun lang yung plano ko the whole day. Hindi ako gumastos masyado. Ang binili ko lang isa lang. Ano yan? Okay? Kasi karamihan ng idea ng Comic-Con people, like, ang dami pong pwedeng bilhin. Kasi ang daming booths comics, mga ganun. Hindi ako ganun ka-curious dun Isa lang. Kukunin ko siya now. So, mawawala ako for mga 5 seconds. Okay? So, ito lang yung binili ko. Guys, hindi tayo naririnig ni Sen ngayon. Isang taon. Ayan na. Pinapakita niya. Isang taon ko siyang hinanap since pumunta ako dito. Alright? Yun na yung lore. May susunod ko lang yung headphones ko. Nahanap ko na siya. Ano hindi ko na-expect.
Abra plushie. Bro! Cute gas. There we go. Pinapakita ko siya sa kung kayo mga viewers. Cute gastog. Ang laki niya. Yeah, actually. Siya, mid-size. Ito lang yung binili ko. Bro. Sa buong event. Ang cute niya. Okay. Super fan ako ni Abra, by the way. Ang cute kasi ng design. Siya yung favorite Pokemon ko. Si Abra. Really? Meron akong Kadabra tsaka Alakazam na plushie. Uy, tas Abra pero lang wala? Abra lang wala. Yeah, kasi like sold out siya. Ganoon ka simple. Like, isang buong taon ko siyang binabantayan. Wala talaga, sold out. Gucci, man. So, nakahanap ako dyan. So, I'm pretty happy with it. There, gusto ko ipakita. Laki niyo. Solid. So, yeah, meron akong Abra. Dito na tayo for the whole throughout the show. Anyway, ayun. So anyway, ayun. Wait lang. Meron akong tanong pwedeng, sign. Yeah, go. Medyo sabog yung thoughts ko right now. Naka-cosplay din yung hinihingan mo ng favor? Hihingan ko ng favor. Na mag-picture? Okay. Kasi diba, so karamihan ng... Sabi natin, yan, Sephiroth, katabi mo, ganyan. Papa-picture ka kay Sephiroth. Literal na kung sino yung lakad sa harap namin. Kahit naka-cosplay yun lang din? Yun. Kahit na-cosplay, hindi. Siyempre, titignan ko yung cosplay, hindi nakakahawak ng kamay or something. Alam mo yun? Okay. Pero, kasi maraming tao din na hindi naman nakaka-cosplay. Ina-enjoy lang yung event. Kasi, hindi lang siya cosplay event, yung Comic-Con eh. Like, advertising event din siya. Meron ng booth. Malaking booth ng Bandai Namco. Malaking One Piece na like inflatable ni Luffy. May Blumhouse booth. Meron pa bang ang daming comic alley, yung i-sketch ka. Ang daming merch. Alam mo, like, parang lang siya. Like, may gaming, din may mga booths na like, pwede may try demo ng bagong Resident Evil, mga ganun. So like, parang basically gaming and na rin siya. Hindi lang siya comics. Basically, parang baduy sabihin, nerd culture. Parang ganun, alam mo yun? Halo-halo na lahat. So, ayun, may plushie nga, di ba? Kaya nahanap yung plushie ni Abra. So, halo-halo siya. So, maraming tao na like, nandun lang for, alam mo yung mga Pokemon cards na like, nag-aabot ng $1,000, mga ganun. Oh, shit. Nandun din. May eBay, live selling, buy and selling. Legit, may eBay doon na booth na may mga, nagbebenta lang sila ng mga items. I guess, exclusive items or mga rare items. Tapos, hindi ko lang, 100, 150, 200. Like, meron bot na sakit na bibili ka lang ng items. Yeah, may bidding. So, pretty cool. So, siya talaga, mix of everything. So, sagot ko ba yung question mo? Oh, yeah, yung question. Sabi sa sabog eh. So, yeah, pag kunyari, yung may cosplay na, hey, cool cosplay, can I take a picture with you? So, pag sabing yes, wait a minute, I just look for someone. Gagano lang ako. Tapos, pag may dumaan, hey, excuse me, can you like help us take a picture? And wala naman nagsabing no, actually. So, lahat ng na-meet ko doon, mababait. To the point like, oh yeah, sure, gumagano yung iba. May iba na parang, okay, yung normal lang. Kasi hindi siya gine-gauge ko pa rin yung gusto ba talaga na hindi. Grabe yung pero lahat yung naman pagka-Pilipino ko, parang dumadating na parang gagi, nahihiya ako na ano. Yes, yung nga, same tayo, like parang, dapat ba? Nahihiya akong pero like, yung nga, sa kalagitnaan ng event, like, you know what, mabilisan to, 1 minute tops lang. And that's it. May picture na ako forever and magmo-move on na tayo sa buhay natin. Hindi mo na ako matatandaan ulit. So, okay lang din na i-inconvenience kita for 1 minute of your 1 million minute of time. Guess mo nisasabi, right? So, parang yun lang. Ang daming thought process before mo tanungin yung tao. Ganun akong ka-overthinker, no? Or maybe tayong dalawa or maybe tayong Pilipino, right? So, anyway. So, ayun. So, wala akong plano. Gusto ko lang yun. May nakita akong event. So, again, may Chainsaw Man event. And isa sa akin, before ako naging Daredevil fan, Chainsaw Man fan ako, okay? Kinosplay ko yung Chainsaw Man nung nag-work ako before dyan sa Pinas. Kasi casual lang naman siya cosplay, white sleeve. Naisip ko lang with a friend na parang, try natin mag-cosplay, men. Pagpapasok ng work. Kasi simple yung damit nila parang professional work clothes. Na may gimmick lang si Denji na may sa kanya, nakasabit na like cord. That's it. So, kinosplay ko siya doon. So, alam mo, like parang like Chainsaw Man fan, just like updated ako sa manga, tsaka sa sa work nung author. So may Chainsaw Man panel doon, di ako nakapag-reserve. Pero that's okay, that's fine. Kasi like naman. Tinry ko pumila, may event doon ng Avatar, The Last Airbender, may panel, 20th anniversary panel or something, big event yun. Tinry namin pumila, nauna yung reserve, ubus na siya before pa lang kami mapunta dun. Kami yung general line general admission line. Hindi na kami nakapasok. So, gano'ng karami yung tao dun. So, nung time na yun, pumila ako sa Chainsaw Man, pero baka hindi ako pumasok. But, pipila lang ako.
kasi curious ako sa Chainsaw Man. Kahit na yung panel lang is about the movie, yun lang yung panel about the movie lang naman eh. Like walang special announcements ganun. Like, kasi may movie in Chainsaw Man na-release sa Pinas pero dito hindi pa. So sakto lang na may panel sila. Pero naisip ko na parang gusto ko lang pumila kasi gusto ko Chainsaw Man. Right? Even if hindi ako makapasok, papanoorin ko naman yung movie, okay lang din. So pumila ako, nimit akong guy na mayroon siyang cosplay, nangastig. So sabi ko, hey, can you take a picture habang nasa pila? Okay lang naman kasi malawak na yung pila. Nakapag-picture ako sa kanya. So that's good. Tapos minamit din akong isang cosplay din. Okay, hey, can you take? Kasi magkakatabi kami sa pila. So picture mo na rin ako, parang gano'n. Yeah. So nag-usap kami for a bit. Tapos pumili na kami. Pumasok na yung VIP. Nakapasok kami. So parang, okay, good. That's good. Okay. So habang pupasok kami, may nagbibigay ng tickets. So nagtaka ako, like, anong meron dito? Kasi sa Avatar, sa Last Airbender, wala akong nakitang, dire-diretso lang yung pasok nila eh. Pero dito, may tickets. So okay, fuck, ano to? So minawa kang red ticket. Parang, ano siya, actually, admit one yung movie ticket. Nakita ko ata. Which is weird. Tapos nakasulat lang doon is raffle. So maybe may pakuluster or something. Okay. So, pagpasok ko doon, hindi siya super puno, which is good. So, naghanap ako ng seat na like perfect doon sa panel para kita ko yung mga panelists, right? So, naghanap ako ng upuan doon sa bandang dulo, sa left side. Like, upo na sana ako, pero nakita ko, naka-ADA. Na, ang meaning yata ng ADA is parang mga, yung may mga impairments, basically. Okay. Kung mahirap ka maglaka ganun. So, nagdalawang isip ako, upo ba ako dito? Pwede ba ako umupo? Tapos nag-announce yung tao na, you can just pick your seat. Kasi parang hindi naman siya super puno yung panel. Kasi ko, fuck it, kasi ang ganda ng view. Tsaka wala masyadong tao. Ayoko yung, sa gitna kasi puno na eh. So, punta ako dun sa gilid, umupo ako. May nakatabi akong really nice na parang na couple. May nakatabi ako, nag-uusap sila about something. So, nag-start na yung panel. Tapos, I guess, parang icebreaker, right? Kausapin yung nasa kanan nyo. Sabi ganun na, ano yung favorite pizza topping nyo? Parang ganun. So, syempre, tumingin ako, sino yung favorite Chainsaw Man character nyo? Parang ganun. So, lumingon ako sa kanya. Tapos, sabi ko, 3, 2, 1, nag-count. Tapos, i-blurt out lang. Denji. Well, tapos, may sinabi siyang character. So, nagtawanan kami. Tapos, on the conversation lang, right? About, kasi tinanong ko, have you read the manga? Ganun, sabi niya, hindi pa, anime only lang ako. Sabi, yeah, I almost spoiled you. So, nagbiruan lang kami for a while. So, nag-start na yung panel. Tapos may isa pa tanong about pizza. Ano favorite pizza topping? Tapos sabi ko, Hawaiian. Tapos sabi niya, hindi pa siya daw nakakatikim ng Hawaiian. Which is weird kasi akala ko you'll hate it. Kasi yun yung common thing sa internet. By the way, kumakain ka ng Hawaiian, right? Yeah. Okay, good. Okay, good. Okay, good. You pass. Anyway, so ayun, like parang onting conversation about that. Parang light-hearted stuff. Teka lang, sign may vibe check sa may interject ka biglang. Vibe check, mahilig ka ba sa Hawaiian? Yeah. Pop quiz, okay, surprise quiz. Baka mamaya meron pa. Ito-test pa kita, okay? Para makapasa ka. Anyway, so nag-usap kami, first time daw niya sa convention. Sabi ko, this is my first time too. Ganun, blah, 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 blah. Anyway, by the way, hindi ko alam kung couple siya o hindi. Mukha naman silang couple. Pero parang mukha din silang magkapatid. Pero hindi ko tinanong. Pero like parang mukha silang couple. So I guess, yun, sabi ko lang couple sila. Anyway, yun. So nag-start na yung panel. Yada. Lumabas yung director, yung assistant director, yung pretty rough yung panel. Yung translator kasi medyo nahirapan siya intindihin yung sinasabi i-translate yung sinasabi nung mga guests. So medyo parang it took a while. Medyo humaba yung panel a bit. Pero, nag-start. Natapos naman in a good way. Bago matapos, eto na yun. Ito yung nag-change yung experience ko sa Comic-Con. Kasi in-expect ko after this panel, mag-ikot-ikot lang ako. Kasi 5 p.m. Thursday to Saturday, hanggang 10 p.m. yung event. Sunday, yung last day, hanggang 5 lang. 5 p.m. lang. So, isip ko, okay, maganda yun. Uwi ako na maaga. Matutulog ako na maaga. Alam mo, like parang makakapagpahinga ako agad. So, yun na isip ko, lakad-lakad lang. Tapos picture-picture. Yung parang normal routine kasi ito lang naman yung napasukan kong panel na gusto ko rin. Nagfarapol sila. Yung pala, yung point ng tickets. So sabi, before kayo malis, dahil Chainsaw Man panel to, and pinopromote namin yung movie, may 10 tao na makakanood ngayon ng Chainsaw Man tonight. Sabi nila. Oh shit! Sabi ko, okay. Interesting. So lahat kami nagising kasi like parang pretty normal naman yung panel, Pero like lahat kami parang, oh shit! Wait lang, manonood ang Chainsaw Man tonight. Parang gano'n, no? So,
And may exclusive popcorn bucket. Ang astig, ang high quality. Okay? Yung sa Japan lang kasi yun. Yung dyan na sa Pinas. Okay. Fucking awesome. So, nagbunutan na. 10 bunot, okay? Bunot. May 3 kulay. Ito yung funny, okay? Gusto ko lang ikwento to. May 3 kulay kasi. May blue, may red, may yellow. Okay? I don't know kung ano nangyari. 2 yellow lane na bunot sa buong event. Sa buong bunutan. So, tapos walang blue na nabunot. Oh. Tapos lahat red. Sakto yung ticket ko red. Okay, so okay, good. So, ang funny kasi habang tumatagal yung bunot, puro red lang. Nauna, yellow. Tapos red. So, patagal, yung audience, lumalakas yung, kasi may number sa ticket mo. May 131, 151, ganun. So, pag nasabi yung 1, lahat ng red 1 lang. So, alam na agad ng iba na wala ng ano. So, palakas yung kasi puro red lagi. Or yung number, wala. So, natatawa na kami. yung couple nga nakatabi ko, tsaka yung mga audience walang yellow, walang blue. So, sa bandang dulo, nagsisigaw na lahat, yellow. Kasi puro red lang talaga. So, ako parang chill lang ako kasi hindi ko naman na-expect. Parang gusto ko lang mag-enjoy, right? Yung huling number, blah, 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 blah. Parang 7, 3, 1. Yung couple yung nanalo. Katabi ko. Tumayo yung boyfriend. Yo! Gumana siya. Tapos syempre ko, oh, damn! Sabi ko, this is perfect. Sabi ko, so kinausap ko yung girlfriend niya na parang, this is perfect. You're gonna get spoiled. Kasi yung inside joke namin, this is a small conversation na, hindi pa niya tapos yung anime. Pero papanoorin niya na yung movie. So yung at saka nasa panel siya of the movie. So naisip ko, wait, are you okay getting spoiled? Because they're gonna show clips of the movie and you haven't finished the anime yet. Parang, I have a short memory, gawagano lang siya. So nung nanalo sila, edi syempre parang, congratulations. Gumana ako. Sabi ko, you're gonna get spoiled tonight. Are you ready? Sabi yeah. Gumana lang yung girlfriend. So syempre parang, astig. So edi binigyan ng tickets, tapos binigyan ng popcorn bucket. Sabi ko, man, that popcorn bucket looks awesome. It looks high quality. Parang, yeah, gumana sila. So, pretty cool. So, nagbubulungan sila and everything. So, syempre, ako medyo parang, damn it. But at the same time, ang astig kasi katabi ko yung nanalo. Alam mo, so ang astig doon. So, nakinig na ulit ako sa panel kasi meron pang parang special things, tsaka picture, mga ganun. So, na ako kasi nagpahabol pa yung guest yung panelist ng speech lang na thank you for ganun. So, nandun lang ako, nakatingin lang ako sa, nakaganito lang, nakikinig lang ako, basically. After a few minutes, kasi parang nag-wrap up na yung event. Umalis yung katabi ko, yung girl. Umalis. Alis na sila kasi patapos na rin, okay lang. Tapos tinapigaw ako nung guy, nung boyfriend niya, I guess. Sabi, hey man, are you alone? Sabi ko, sorry, what? Kasi, alam mo yung nasa mode ako of just listening to the panel. So, wait, sorry, I'm alone. What do you mean? Are you with someone? Tapos naisip ko, wait, boyfriend, girlfriend? Naisip ko, ewan ko kung ba't yung thought ko. So naisip ko, no, sasabi ko sa I'm here alone. Why? What's up? Hey, take these tickets. Gano'n siya. I'll give you the tickets. Sabi ko, wait, are you serious? Oh, yeah, just give the other ticket to someone else. Huh? Wait, sabi ko, wait, why? Sabi ko, hello? Wait, is this serious? Sabi, yeah. Sabi ko, why? Yung una ko tanong, why? Gumano lang siya. But, gumano lang siya. Hindi niya sinabi reason at all. Sabi ko, are you serious though? Ilang beses ko sinabi yun kasi hindi talaga ako makapaniwala. Sabi, yeah, just enjoy the movie, man. Gumano lang siya. Sabi ko, thank you so much. Wala ako sabi mo, thank you. This means a lot to me because, thank you. Wala ako. So, nagtinginan na yung tao sa paligid namin kasi lakas ng boses ko. Kasi hindi ko talaga in-expect. So, lahat ng kaharap ko, nasa tabi ko dito sa left side, para lahat lumingon. Kasi hindi rin nila in-expect and hindi ko rin in-expect na ibibigay sa kanya tickets. Tapos sabi ko, nung hawak ko ng tickets, sabi ko, thank you so much. Umalis na siya. Sabi niya, yeah, enjoy, man. And then he walked away. Sabi ko, di nakatingin ako sa ticket. What the fuck just happened? Yeah. Uuwi na ako after this event. So, fuck, I'm gonna stay kasi 7 p.m. yung premiere. Na it's a 15-minute walk from the venue. Hindi siya nasa same venue. Kasi convention center yun. Tapos maglalakad ka 15 minutes.
oh fuck, may gagawin ako after this. So oh my God, manood ako ng movie. Yes, tonight ng Chainsaw Man. So, and then doon hype. Medyo nasira kasi yung katabi ko. Tinapik ako nung katabi ko sa left naman. Kasi may katabi naman sa left. Sabi niya, hey, did that guy just give you your tickets? Their tickets? Sabi ko, yeah, I don't know why. Gumanon ako. I don't know. Will you give me my ticket? Your tickets? Gumanon siya. Sabi ko, I'm actually with a friend. Gumanon ako. Kasi hindi ko naman kilala to eh. So, ang una ko naisip, i-invite yung nagko-cosplay na pinicturean ko. Kasi nag-cosplay talaga siya spoiler. Hindi ko sasabihin yung character. Basta nag-picture as the spoiler as ng Chainsaw Man. So, yun siya naisip kong bibigyan ko kasi nag-conversation kami sa pila. Tsaka, fan talaga siya. I mean, nag-cosplay siya. And, nakausap ko siya, nakilala ko siya a bit. So, like, naisip ko, tsaka siya lang kilala ko. At that time, siya lang conversation na humaba ng matagal. Kasi matagal yung pila. Alam mo, ikot-ikot ako. So, siya naisip ko that time na bigyan. So, doon na medyo nasira kasi parang gusto niya hingin yung ticket sa akin. Pero sabi ko, no, I have a friend. But yeah, if you don't have a friend, you can just gumagano siya. Parang, gano'n ako. For sure, gumagano ako. Pero okay, man, like, hindi ako ganun kabait. Alam mo yun, parang, yung ganun evil, hindi ako ganun kabait. Sorry. Okay. To be fair. Solid naman yung line of thought mo sa kung sino yung pagbibigyan mo ng isa mo pang ticket. Sobrang solid na parang may na-build na parang connection sa pila. Tapos, dahil doon, kumbaga doon mo na-gauge na parang, ito, kinausap ka kasi meron kang ticket. Yun, kinausap mo sa pila. Like, regardless, hindi mo naman alam na bibigyan ka ng ticket. Regardless, nag-enjoy lang. Yeah, we're just enjoying. Yeah. Parang may purity doon, right? I get what you're saying. Pero kung hindi ko siya na-meet, actually, hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi 2 tickets yun eh. Baka maghanap na ako ng may cosplay. Kasi yun dumalas isip ko, pero like, umano siya agad. Nagpapa siya agad. So hindi ako nag-isip ng alternative. Pero yun, like, after Japan, hinanap ko siya agad kasi syempre, like, hindi ko alam kung nasan siya. So, but unfortunately, hinanap ko siya kasi mabagal yung panel paalis. So, nakita ko naman siya. So, hey! May ganun. So, it took me a while to say it kasi Pilipino tayo or mahihayin ako. Nag-hey ako, tapos di ko siya kinausap. Sabay lang kami lumabas. Parang bigla ako nag-buckle. Alam mo, hindi ko ma-explain. Nakakahiya lang on my part. So, sabi ko na sana, hey, do you wanna watch? Gagano sana ako. Pero like, wala lang. Parang nag-high lang ako tapos lumingon lang ako sa harap tapos naglakad. Guess mo ba? Like, kasi pag, alam mo yung, guess mo, sumabay lang ako sa agos ng pila. Hindi ko alam kung ba't ako nag-stop na after that, hey. Hindi ko alam. So anyway, so nasa labas na ako. Lakas na ako ng loob na, hey, I actually, ang lumabas sabi ko, I actually won. Kasi parang hindi ko siya makwento. Like, what would you say, right? Like, out of nowhere, binigyan ka ng ano. The couple next to me gave me, alam mo, like, madali lang sabihin, I won, I have an extra ticket. Parang yun, ano. So, niyaya ko siya sabi ko. Wait, so 2 tickets yung napapanalunan ng... Yeah, dalawa, okay. Yeah. So, may +1. So, 2 tickets tsaka yung popcorn bucket. So, edi sakto, available daw siya, and malapit lang daw siya. You know, kasi, you know, yung mga nakausap, kasi naging grupo na kami. Yung iba nasa Pennsylvania pa, yung isa Philadelphia or something. So, medyo bumabiyahe talaga sila, di ba? Unfortunate ako na like train lang yung sakay ko. Sila talaga car ride, like hours of car ride, di ba? So, dito sila available. So, syempre, siya, dahil nasa New York lang din daw siya. Sabi ko, oh, this is good, sabi ko. Then, take this ticket and we'll see, you know. And then, nag-usap pa kami for at least 30 minutes or 40 minutes about nerd shit lang, yung Chainsaw Man, kung ano nangyari sa chapters, mga ganun. So, pero ayoko na sumabay sa kanila kasi like, naging grupo na sila eh. Ako gusto ko may sariling, nasa vibe ko mag-isa lang, gusto ko lang may sariling flow, alam mo yun? So, sabi ko, I'll just give you the tickets kasi ang plano ko, sasabay na until, kasi at that point, 3 pa lang, 7 pa yung showing. Sinisi ko, ayokong sumabay sa kanya buong time hanggang gusto ko may sarili akong so sabi ko, wait, bigay ko ng ticket. Sabi ko, hey, I'll just give you the ticket and then I'll see you later sa premiere. Sabi ko, oh man, thank you. So, yun, picture kami for remembrance. So anyway, ito yung regret ko. Hindi ko na-picture yung couple. Syempre kasi doon ako sa panel, bawal yung phones. So hindi ko nasabing, hey, tsaka umalis sila agad. So hindi ako nakapag, hey, can we take a picture? Kasi thankful talaga, like hindi ko in-expect, like, you know, hindi ko in-expect manalo. And hindi ako nanalo, hindi ko in-expect na ibibigay sa akin tickets. Kasi naman magbibigay na, di ba? So anyway, yun. So, di naglakad-lakad na ulit, nagala-gala. After habang gumagala ako, may tumapik sa akin bigla.
parang after 30 to an hour, gala-gala. May tumapik sa akin. So, paglingon ko, sabi, hey, gumanon yung guy. So, it took me 2 seconds to recognize, oh shit, siya yun. Siya yung guy. Nakabangga ko ulit yung guy, yung couple, nakabangga ko. Ang laki ng event. Kung titignan niyo yung map ng hall, yung Javits Center, ang laki niya. Sobrang laki niya, okay? Medyo maliit yung chance na makabangga ko siya ulit. Nabangga sila ulit. And siya pa yung tumapik sa akin. Reminder, yung Daredevil cosplay, naka-glasses siya. And hindi lang siya any glasses. Yung round. Red glasses. Yeah. Round frame. Na red. So imagine, suot ko yung buong araw na red. Medyo malabo. Kasi red yung tint. Okay, medyo, so mahirap makakita ng tao. Or makarecognize ng face. And ang dilim pa nun. So ang daming layers, di ba? Pero namukha niya ako. I guess kasi naka-cosplay ako or something. I don't know. So anyway, like parang, dude, why did you give me the tickets? So tinanong ko agad. Hindi pa rin nila sinagot ng maayos. I don't know why. Maybe hindi daw sila available or... Basta yun yung nakuha kong sagot. Pero ewan ko kung ba't sila vague. I don't know kung illegal ba or something. I don't know. Baka may ganap sila. Kasi ang suspicious, Aldous, legit, hindi ko gets why. Ang sagot nila lang, you enjoy it more. Gumagano lang. Parang, bakit though? Like, no, seriously. Like, nasa panel kayo of Chainsaw Man, ba't hindi nyo pinanood? Or you must spoil or something? Like, anyway, so sabi ko, can I take a picture with you guys, both of you? Kasi this is a really cool experience and you gave me something like that's really awesome. Ganun. So, nag-oblige naman sila. Hindi sila naka-cosplay, man. Naka-civilian lang sila. So, yun. So, nasa socials, I forgot their names though. Yung problema. Kasi like, yun yung sakit ko din. Hindi ako magaling sa birthday tsaka sa pangalan. Even yung guy na binigyan ko ng ticket and yung kasama ko manood ng premiere, hindi ko alam yung name. Kahit tinanong ko siya. Kahit na in-add ko na siya sa Instagram. Legit. Ang nakasulat lang sa phone ko, Aki Cosplay. And New York Comic Con. Yun lang yung pangalan niya. Yung character, yung name niya, hindi ako magaling sa names. So, I'm sorry guys. Yung couple. But, may picture naman sila. Kasi gusto ko makuha lang yun. Yung moment na sila nagbigay. Kasi ang astig lang. Sobrang astig, man. Hindi ko in-expect. As in, wala to sa bingo card sa plano ko for the day. Kasi uwi ako ng maaga. Alam mo, yun yung plano ko. Uwi ako maaga. Na-enjoy ko siya. And at that point, yung event is like parang, mga 6, 7, 8 out of 10. Parang okay lang, pero hindi ko na ulitin. Yun, parang okay lang siya. Masaya naman. Pero after that, nagbago yung, parang biglang confidence booster in a way, na parang, I'm gonna do something after this. So, like, might as well, like, enjoy it. Parang na-enjoy ko lalo. Ang weird, right? Hindi ko ma-explain eh. Like, parang, yung binigay nila sa akin na, like, opportunity, yung kindness, ang baduy na. Ang bait nila, like parang biglang na ano yung tingin ko na, ang astig nitong event na to, man. Parang gano'n na. Kasi nung event, na-influence nila yung perspective ko dun sa event na yun. So after that, like, naging lumakas na talaga loob ko na, hey, cool cosplay, man. Can we take a picture? Like, gano'n na talaga. Like, parang hindi na ako, hey. Like, parang mahina po, boss ko, tiyatapik ko pa sila. Kasi nakakahiya talaga. Pero at that point, hey, awesome, man. Like, can we take a picture? Bigla ako naging full westerner na. Like, parang, fuck yeah, bro. Let's take a picture. Hindi ako gumanon. But yung ganung vibe na, like, parang gusto ko makapag-picture siya kasi astig ka. Yeah. Alam mo yun? Hindi na ako nahihiyang sabihin. Kasi like, ba't ako nahihiyang sabihin na astig sila? Kasi ang astig naman ng suot nila. Diba? Ako na yung mauna. Parang gano'n. Alam mo, parang na-influence ako ng good vibes. Parang gano'n ka. Anyway, yun. So, ang fun nun. And after that, nanood ako ng premiere. Nandun yung... So, ito pa isa. Ito lasa, wrapping up lang. Gusto ko na siya immortalize sa podcast. So, yung nandun sa event, yung assistant director doon sa panel. Assistant director, yung producer, tsaka yung ating CEO nung anime company, MAPPA. Ating nandun. To like talk about the film and advertise it. Gano'n lang. Hindi ko na-expect. Kasi premiere siya, right? Pero like, hindi ko na-realize sa, syempre, premiere or exclusive screening, syempre nandun din sila. Basically, right? Nandun din sila. Doon ako na talaga naastigan kasi pagpasok ko, nandun lang sila. Literal nakatayo lang dun sa venue nang nag-uusap-usap. So, doon na yung second starstruck ko. Oh fuck, nandito yung yung people, yung crew na nag-work dun sa movie, right? So, nilakas ako ng loob ko. Yun yung pinakamalaki. Yun yung huli kong lakas ng loob. So, pero nakakatawa, nakakahiya. Kasi gusto ko magpa-picture dun sa assistant director. Sobrang tangkad niya, by the way. Yun yung comment niya by the way sa panel na first time daw niya sa New York.
And matangkad daw siyang tao, pero nagulat daw siya na mas matangkad pa pala yung mga tao dito sa US. Yun yung comment niya. Pero matangkad siya as a Japanese person. Matangkad siya. May mga 6 yata siya, 6-footer. Matangkad siya. So, tinabi ko siya, hey, can I take a picture with you? Ito hindi ko na-realize. Wala na kami sa Comic-Con. Nandun na kayo sa Nandun na kami sa AMC Theater dun sa event. Na-realize ko, oh shit, yung mukha ko bugbog. Yun yung una ko na yun yung just late ko lang. Imagine mo yun, men. May tatapik sa'yo. Tapos paglingon mo, titingin ka sa baba kasi medyo matangkad siya. Nakatingin siya ganun. Tapos nakita niyo yung mukha akong bugbog sarado. And nakangiting ganun. Hey, can I take a picture? So, yung assistant niya yata or PR or something, may sumingit. Wait. Gumanon. Kasi, syempre, oo nga, no? Like, tapos medyo magulo na damit ko kasi kasama yung bruises sa kamao. Tapos maulan. Umulan nun eh. May storm that time. Ang lakas ng ulan sa New York. Basa yung damit ko. So imagine yung parang doon ako sa level of like parang may pumasok sa theater, palayasin niya to. Guards sees him. Doon ko lang realize. So parang, wait, what do you want? Gumanon yung parang PR person. So sabi ko, a picture. Like, a picture? No. Gumuna agad yung PR. Sabi ko, oh, no? No picture? Kasi, sabi ko, kasi hindi ko na-realize yung nangyayari, right? Na parang yung suot ko is pretty crazy. So sabi ko, no, I mean, tapos, a picture with him. Bigla akong kumalma. Kasi nakangiti lang akong ganun, mukha na akong maniac, mukha na akong crazy. Sabi ko, no, I mean, a picture with him, like, gumanon ako kasi, like, I think di lang ako maintindihan pala. So yun na pala yung akala ko yung itsura ko. So parang picture? Gumanon yung PR. Yeah, a picture. Gumanon kasi tapos edi lumingon siya dun sa assistant director. Tapos nag-converse sila in Japanese. Yeah. Tapos sabi nung assistant director, me? Yeah, a picture with you, with us together. Gumanon ako. Okay, gumanon siya. Parang hindi niya pala yata na-expect na may magpapapicture sa kanya. Kasi akala ko initially mukha akong weird, crazy hobo person na in-approach lang siya to take a picture. Pero hindi naisip pala niya na may magpapapicture kasi actually wala nagpa-picture the whole event. Oh, shit. Sa kanila, which is weird kasi karamihan naka-cosplay. And karamihan like, may booth kasi doon na pwede ka mag-pictorial. So I guess nandun lahat ng tao or hindi nila kilala. Ganun lang kasimple. Kasi nandun ako sa Comic-Con so nakilala ko. Kasi kung hindi ko alam yun, hindi ko sila kilala. So I guess yun din yung reason na hindi siya faceless siya dun sa panel. Kasi may pictures, diba? Art niya yung nandun, hindi yung mukha niya. Yung assistant director. So hindi mo rin talaga, alam mo yun, tsaka medyo sila low-key lang, diba? Yung mga crew ng mga anime people. Like, so like parang gets ko. O nga pala, wala masyadong magpapapicture. So, doon siya na-shock na may magpapapicture pala. So, syempre, akong ngiti. Picture. So, yun. So, ando din yun. Hindi ko na-expect sa bucket list na mamimit ko. Makakapag-picture ako dun sa assistant director mismo nung film. Ang laki ng influence siya, by the way. Kasi yung action scenes, dun siya nag-shine. Oh, shit. Kasi kilala siya sa JJK. Sa Jujutsu Kaisen. May yung season 2 nun. Ang daming action scenes. Kahit hindi ako fan ng JJK. Parang, damn, sana yung Chainsaw Man may ganito rin action scenes. So, yun. Wait, yung season 2, yun yung latest season kung saan namatay si... basta, yun... Yeah. Okay. Oh, solid nga yung mga action scenes doon. Yeah. Ang astig ng action sobrang creative. So, na-meet ko siya. So, pretty cool. Pretty awesome. Yung movie, IMAX. You can expect na IMAX. Oh, shit. Tapos meron akong reserve na ticket kasi nanalo ako sa Comic-Con so like may special reserve seat. Or something parang, oh shit, di ko na expect. So nasa gitna talaga ako. May free popcorn, may free drink. Tapos nandun si Pochita, yung malaking mascot costume na Pochita. So tinik-advantage ko rin magpa-picture, mag-hug, i-hug. Ang ubaldo pero like parang tinanong ko yung kasi nasanay na ako sa mentality of Comic-Con at that point. Tinanong ko yung kasi may pila, di ba, para magpa-picture. Pero at nung third ko na, tinanong ko siya, hey, can I take a picture with you? Parang naging na siya, naging robotic na ako. Can I hug you? Kasi like, ang cute nung talaga, nung suit. Nung Pochita suit. Sorry. So, ito yung hug. As in talagang, yun. So, na nag-discuss kami ulit ni Guy.
forget the name, cosplayer about stuff, like parang na-enjoy mo ba? Parang, yeah man, thank you for, inviting me. So I go, no, thank the couple who invited me to give me the tickets. Siguro ako. So, ayun. So like parang what a way to, medyo sabog yung kwento ko kasi ang cool. Pero like gusto ko lang siya ikwento basically experience kasi like, yun yung parang, okay, ang astig ng araw na to. Kasi like parang wala talaga to ever, hindi ko to envision at all na mapapanood ko yung Chainsaw Man. Actually, pre, nung gusto araw ko lang na banggitin. Bro, yung buong Comic Con experience mo from sa pagde-decide kung magka-Comic Con ka or hindi, nag-a-align lahat kahit yung yung akala mo hindi na mag-a-align na parang, ay okay, hindi naman thing sa akin, hindi naman big deal sa akin kung hindi ako nanalo kasi raffle, talagang maraming matatalo sa isang raffle. Natalo ka nga sa raffle. Pero binigay naman sa'yo yung napanalunan. Yes, yun nga, dude. Ang daming like, seryoso, hindi siya lightning in the bottle, ano ba? Like, paano ba like, the stars align yun yung naisip ko, like, to an unprecedented degree. Yeah. As in talaga hindi ko, ang daming moments na tumatakbo sa utak ko on the way home, na if hindi ko chinek nung gabing yun yung Comic-Con, wala na akong ticket for that day. Kasi the day, hindi ko nakwento, the day after ko binili yung ticket, wala sold out na. Oh shit. Wala na yung Sunday. Like nandun ako sa buntot pala nung sold out na yun and isang buwan pa yun bago mag-event. Alam mo, like, kung hindi ko lang na-tripan isipin na-i-check at all, na-i-check kung anong pwedeng gawin sa October, hindi Comic-Con kung ano lang pwede gawin kasi medyo bored na ako, gusto ko na shake up. And alam mo, like, eto pa, kung ano ba yung Charlie Cox, nag-cancel si Charlie Cox ng meet and greet and yung mga ganun nung Friday. Oh shit. So wala siya nung Friday. Ay ang plano ko mag-off, kumuha ng ticket Friday ako kukuha kasi off ko ng Friday sa work. So sakto, pwede akong dire-diretso ako. Pero sold out na. Gets mo ba? Kung hindi sold out yun, nasa Friday ako and kahit let's say mapunta tayo sa bibili ako ng ticket niya to photo op, magka-cancel siya. So, i-refund sa akin. So, hindi ko siya, alam mo, like, parang nag-workout din yun. Yung Chainsaw Man panel naman. If hindi ako umupo doon, sobrang daming upuan, pre. Hindi ko i-emphasize. Kumbaga, ang daming, umupo na ako sa gitna. Umupo na ako, men. Pero naisip ko, parang ayoko dito. Parang may ganun lang. Hindi ko ma-explain Kasi nakaupo na ako, pero naisip ko, kasi, tsaka mahihayin pa ako doon. Ang daming going against sa decision ko noon. Pero pag upo ko, parang ayoko dito. So tumayo ako, tapos naghanap pa ako ulit. And nagdalawang beses pa akong nag-isip kung uupo ba ako dun sa spot na yun kasi nakita ko yung sign na like ADA seats, parang ganun for mga people na ano. So nag-backtrack pa ako, babalik pa sana ako ulit. Tapos bila lang, nagsabi, okay lang pati kasi, may nagsabi na mag-ano daw ng seats na. Yeah, just umupo lang, fill out the spots, yung sabi. Okay, fuck it, fill out, wala na nakaupo dito. And ang daming rows. So ba't ako doon umupo? I don't know why ako umupo. Sa tabi ng couple. Ewan ko, literal na umupo. Kasi literal bro, hindi ko ma-explain, like parang ano lang siya, parang okay, hindi ko siya in-overthink, pero at the same time like, may multo ba? Parang yung sequence of events, alam mo, parang, like borderline like, voodoo shit. Yeah, parang gano'n, like, punta ka pa doon, like, okay. Parang gano'n lang, parang may vibe lang na hindi pa to tamang vibe. I guess tamang vibe. Tapos, the fact na like, I feel like hindi nila ibibigay yung ticket Kasi kung hindi ko kakausapin yung tao doon, kasi mahihayin ako, hindi ako masyadong kumakausap. Like, gusto ko lang may sariling, tsaka ako lang mag-isa. Alam mo, so, pag ako lang mag-isa, nasa utak ko, ako lang. Like, gusto ko lang experience to mag-isa or meron akong vibe na hawak ko. So, nung time na nag-usap kami, hindi ko na-expect na sumasagot siya sa sagot ko. Kasi usually, akala ko one word lang. Na parang, hey, have you like watched the anime? Sabi niya, no. Okay, yun yung expect ko interaction. Kasi like, like, okay lang. Pero nagkwento pa siya, cause blah, 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 blah. Like, cause blah, blah. So, naging conversation. And naging ano na siya. Mini discussion about the characters kasi ba't mo ito naging favorite, gano'n. Tapos yung pizza din. Diba? So, nag-share na siya ng life niya na, actually, first time kasi kung hindi ko siya nakausap, yung girl na yun, I feel like hindi, ewan ko kung bakit, kasi after that, yung nanalo sila, nagbulungan sila. Kasi binigay yung ticket. Tapos kinongratulate ko sila na, hey, congratulations for winning. You're gonna get spoiled. You're gonna watch the movie now. So yeah. Pero hindi sila super enthusiastic about it. Doon yung napansin ko in that moment na parang, I guess ganun lang sila. Hindi enthusiastic. Pero after that, may panel pa.
nag-usap lang sila. Parang nagbubulungan lang or something, you know? So akala ko, magpaplano na or something. Tapos nag-zone out na ako, nakinig na ako sa panel ulit. Pero I don't know, if, parang syempre, gut feeling ko lang, if hindi kami nag-usap ng girl na yun, baka hindi niya ipupush. Kasi after umalis ni ate girl, doon na ako kinalabit ni Guy. Tsaka si Guy yung may hawak. So I guess, si Guy yung nagbigay ng ticket sa akin. So alam mo, so baka na-influence siya, bigyan mo lang dito. Kasi pwede niya ibigay doon sa katabi niya, kasi hindi ko naman katabi yung Guy May katabi siya. Alam mo, and just ang dami lang na like parang for things to work out the way they did. Ang dami lang na dapat nangyari. Like, ang laki ng margin of error para hindi mangyari yung nangyari. Kung hindi ako umupo doon, tapos na. Wala, ibibigay niya sa likod yun. Ganun lang kasimple. Hindi ko makakausap si ate girl. As in lahat. Wala na, tapos every na. Single time, every single moment. Like yung may mga pinpoints na dun, kapag nandun ka, dun lang mangyayari yung like prerequisite ng events. Tapos nag-align yung lahat na kung ano yung kailangan na prerequisite ng event na to. Like nagtuloy-tuloy siya from pagpaplano hanggang dun sa Yes. Sa writing, ito yung sinasabi nating coincidence. Or medyo contrive. Yun yung word. Na parang, katabi. Saktong, alam mo pag pinanood mo to sa movie, ito yung inciting incident. Wow, katabi. Tapos ito yung nangyari. Chamba. What are the odds of that? Yeah. Parang siyang storytelling na iniiwasan ko personally when it comes sa sarili kong like parang writing or sa any projects, right? Pero like, nangyari siya in real life. Kasi nangyari sa akin. Parang gano'n lang. Di ko yun. So, yun. Just something na like really, really amazing experience talaga na I think kung Comic-Con lang yun, okay yung event. Masaya. Pero after nangyaring panel na yun, the latter half of nagbago yung mood ko, biglang parang anything's possible. Alam mo yung anything's possible. Parang biglang gano'n, so biglang naging super alam mo, fuck, picture na ako sa lahat ng tao na gusto ko, kahit na gusto ko yung cosplay, like hindi ako mahiya, gano'n. Ano ito, nakapag-usap na ako sa mga tao sa paligid ko. Like, just something na like parang, wala lang, naging tension na I wanna do this again. So yung nag-push sa akin na parang, okay, maybe next year, magtatabi ako dito. Kasi, again, ito yung gastos ko siya lang. Hindi ako ganun kagastos na tao talaga. Like, gusto ko lang yung experience ng event. Hindi ako materialistic na tao. Na like parang, gusto ko yung comic, gusto ko lang yung people there. Tsaka yung vibe. Yeah. Right, so masaya na ako doon. Kung wala wala akong binili. Basically, wala akong binili. Hindi ako bibili. Kasi like, gusto ko lang mag-cosplay and have fun. So, doon, kasi diba, ewan ko kung ikaw yun, o kung ganun kang tao, pero sinasabi mo yun, let's say na wala kang gastos. Sa pagkain, hindi ako kakain. Pero pag nandun ka na, gutom na ako, kakain na ako, fuck it. Ganun ka bang tao? Like parang, hindi. Fuck, sige na, bilhin na ako ng kite fries or something. Hindi ka ganun ako. So, na ano ko sa sarili ko na, kasi baka ganun din ako, merong area ng utak ko na, maybe pag nandun na ako, maybe nga bumili ako. Iba yung merch or something. Pero hindi, like parang malakas naman ng ko doon, ng self-discipline na, hindi ako bibili hanggang di ko siya gusto. And approve naman yun. So, yung ticket lang yung medyo masakit sa bulsa. And wala na si Charlie Cox. Siyempre, nakuha ko na yung picture. So, wala na akong, like, I feel like wala na. So, like, tipid. Parang iniisip ko sa utak, like, parang ano yung pinaka cheap na, like, na way to get into this. So, naisip ko, okay, I wanna repeat this again. Itong vibe na to, itong fun vibes. Kasi ang fun ng event talaga, men. Ang daming cosplay na, like, kasi ang daming tao doon na, like, parang may same interest as you. And kailangan mo lang mag-strike up ng conversation to, like, unlock yung ano na yun, yung ano ba? Yung event. Yung event, ano na yun. Games, in-game event. Yung parang gano'n. Kailangan mo lang i-activate yung event. Yung magbibigay sa'yo ng quest. Yung quest, yeah. Like, ang something like, yeah, sobrang astig na event. So, na hindi, ano siya talaga, highlight. Yeah. Highlight for this year. For sure. As in, big highlight. Yung nakatulong talaga Chainsaw Man, to be fair. And ang ganda ng movie, by the way. Naiyak ako. So, that's another plus. By the way, dub yung napanood ko though. I don't know what you feel about anime dubs. Ikaw? I mean, okay lang. Okay lang. I would, mas prefer ko yung Japanese na dub. But nung by minute 5 nung movie, like parang okay na ako. Kasi like, okay naman yung dub, malinis. Kumbaga like, yung characters na embodied nila. Kasi yung fear ko usually sa mga ganyan dubs. Yeah. Legit. Pero I feel like,
I feel like ngayon, like, nandun tayo sa era na yung dubs are as good as yung up na rin. Japanese. Okay. Yeah. So, like, parang super na-enjoy ko siya. And yeah, hindi ko na-expect kasi plano ko lang panoorin Chainsaw Man next week. Kasi 24 ba? 27 yung release na to sa US. Sa Pinas, release na siya a few months ago eh. Pero sa US, like, plano ko lang, okay, after this, in a few weeks, nanood ako ng movie. I guess hindi na. Napalibre ako movie, right? Man. So, ayun. Like, may mga little moments pa nangyari. I feel like yung na-encapsulate ko lang yung main event, I guess, na sobrang fun, man. And ano lang siya talaga. Parang, same with you, yung parang ego booster, like, yung parang to push you sa mga next few weeks and months. Legit, yeah. Ito naman yung akin in a sense, like, sa vibe-wise. Kasi, like, personal shit behind the scenes. medyo na-ruffle ang aking, like, you know, like, parang year. In a good and bad, in both good and bad ways naman. Pero, like, parang need ko lang parang reminder na parang, you know, ano pa ba yung pwedeng gawin sa buhay? Kasi ba? Kasi I've been, like, parang on a routine na parang work, uwi, do my stuff, tulog, gising, work, uwi. Like, which is pretty okay, pero medyo boring, right? Medyo mundane. So parang, every once in a while, I appreciate tong shake-ups na, ito yung tingin ko, shake-ups to eh. Like, ano to, parang the same with you kanina sinabi, yung high na nakuha mo after you're done with the project. I feel like ito yung after event, pag may mga concert ka na pupunta na, that was fucking amazing. Yeah. Yung naglilinger yung feeling nung ano. Yeah, yun yung word yan. Nang maglilinger siya for a few days, nakakatulong siya kasi at least, you know, reminder siya from time to time na this is what life's about, man. Interaction and shit. Ang baduy sabihin, but, you know, like parang ganun, right? Again, ang nice yung people there. Hindi ko ma-experience yung latter half ng event, nung araw na yun. Kung hindi sila kind enough to give me yung tickets. They could have just kept it and isipin nila kung anong gagawin doon. Ganun, di ba? Yun din yun eh. Na pwedeng kikip nila yung tickets tapos maybe an hour later, bigyan natin sa random walker or naglalakad. Pwede mangyari yun. Kasi hindi naman time limit yung decision nila. Actually, matagal pa yun. 3 to 7, 4 hours pa yun. Yeah. Mga 3 nagtapos yung pan. So, kung ako yun, kunyari hindi ako available, pag-isipan ko pa yun, hindi ko siya ibibigay agad. Alam mo, like parang, kung ako yung personally, right? Pero sila yun eh. Ang point ko lang is like, yung mga, there are good people in this world. Mga ganun lang. Thank you for giving me that experience, basically. Parang ganun. So, ayun. Yun lang. Wala. Just a fun experience na gusto kong i-repeat again. There we go. And it sucks na like, you know, albadoy sabihin, pero like, kung pwede nyo rin ma-experience yun, you know what I mean? Like, kasi this is something na like parang, ano ba, gusto ko yung experience ng ibang tao, you know? Kasi ako lang mag-isa, right? So, meron doon part of me na like parang, masaya sana to kung may kausap ako about this. To nerd out with, you know? Although, kung nandun ka, shit, yung Daredevil cosplay, man. Parang, diba, wala akong kausap na ganun. May times na hawak ko yung phone and gusto kong i-chat ikaw or si Jabez or, you know, you know, sometimes yung habit ko of like, but anyway, off the record then. Pero yeah, yung mga ganun na like, parang gusto ko magbigay ng moments, you know, na ganun. Kasi syempre, like, you know, like, ang layo ko sa friends and fam. Pero like, you know, like, naisip ko na din, just enjoying ko lang kung manisip ibang tao, parang ganun. Pero yeah, syempre part of me, like, wants yung experience din to be experienced by other people na gusto ko rin experience with. So, pero yun, like, ito masasabi ko about it though. Super fun. Pagdating dun sa ano na yun, sa thing na yun, feeling ko, hindi mag-a-align yung mga bagay kung ganun yung ginawa mo. What do you mean? Kasi, sabihin natin, meron kang kausap, ganyan. Sabihin natin, either kasama mo or nag-chat ka. Hindi mag-a-align yung conversation or interaction-based na mga parang prerequisite para mapunta dun sa point na nangyari lahat ng nangyari. Ayun, parang I get what you're saying. Yeah. Ayun. I feel like, let's say may kausap ako or you're right kasi like yun nga, like sobrang yung sabi ko na ang daming variables for that to happen, yung latter half. Yun yung akin, like parang while yung raffle is, you know, nagra-raffling, while nagra-raffle sila, naisip ko, it would be so cool if manalo ko. Kasi like parang, di ko, kumbaga like parang, at least yung second half of the day is unpredictable. Yun yung unang dumadaan sa isip ko nung nagra-raffle sila. And yung nagka-count na, habang tumatagal, parang, okay lang kahit na hindi. You know, like,
in the first place, hindi ko naman to pinlano. Itong raffle is surprise nila for the fans. So parang sobrang lesser than low yung stakes. Like no stakes at all. Kumbaga, manalo hindi lang. Hindi masisira experience ko here. Na-elevate siya kasi. Yun eh. Like parang, yung variables lang. Yun talaga yung sobrang mind-blowing sa akin. Like, ang daming dapat mangyari para mangyari yun. People in that place, yung ticket na hinawakan nila. Placement ng mga tao. Nila. Yung placement nung raffle. Kasi hindi kami bumunot. Sila yung bumunot, yung mga panelists, yung assistant director, ganun. And sila yung bumunot, yung couple, yung binunot nilang ticket, what if yung line is, but what if napaaga ako? Or yung placement ko dun sa linya is iba. So iba, I guess mo ba, like, it's just something like cosmic, like, chance. Ganun lang kasi, dude, di ko siya ma-wrap my head around. It's been a day since nangyari event and like, buong araw, baliktad, ikaw yung super productive ngayon, di ba? Buong araw nakahiga lang ako sa bed. Okay lang yun, pre. Literal, buong araw. Nag-chill lang ako. As in talaga, sinik in ko lang yung experience kasi like, holy fuck, you know. Pero yeah, gusto ko lang siya i-share. Guess yun lang. Gusto ko siya i-immortalize sa podcast kasi hindi ko to planong i-record. Like, plano ko lang, experience ko lang to sa life ko, you know, like, it's just pretty fun. Pero gusto ko lang siya i-share dahil dun sa couple na yun. Or, mukha silang magkapatid. Hindi, mukha silang couple. Hindi, kasi hindi ko sila tinanong eh. Parang, tinanong ko lang kung, who are you with? Sabi, I'm with my, tapos, I guess, I'm with someone. Gumanon lang siya. Pero, gumanon lang ako. So, I guess, hindi, you know, ewan ko kung anong meron. Kung anong meron sila, good for them, you know. Pero, like, ang point is, gusto ko lang i-share na like ang bait nila and in extension humanity ayusin natin, okay? Kulong ang mga corrupt. Naging political statement. Hindi yung point ko, I'm just baduy sabihin again, pero faith in humanity restored. In a way, and happiness. I was super happy. And dahil kay Abra din, nakuha ko ni Abra plushie. Look at this. Look at Abra. Abra appreciation moment. Okay, tapos na. Yun lang, as in, bro, perfect Pokemon, come on. Like, look at that mutation. Actually, yung Pokemon is usually in the Zen state. Ang nai-impress ako na part dyan there we go. Lagi siya nakapikit. Ang nai-impress ako na part dyan is meron palang ganyan ka, ganyan ka laki. I mean, meron naman siguro talaga, pero yung kasi meron din ako pero maliit lang, tas Mudkip yun sa akin. Oh, Mudkip. Siya ba yung favorite Pokemon mo? Yung evolution line, buong evolution line. Buong evolution. Hanggang Swampert. Ako yeah. Ako alakas Abra pa rin talaga. Alam mo, guess mo, like, gusto ko iba yung forms. There's something about this little guy. Speaks to me. Pag iisang Pokemon, like specific Pokemon na isa lang, Dragonair. Second evolution. Kumbaga, yung first stage. Interesting. Why Dragonair? Hindi ko rin alam. Pero kapag naglalaro ako ng actually, most of the time, Fire Red, Leaf Green, ganyan. Hindi ko na-evolve si Dragonair. Hindi ko siya ginagawang Dragonite. Ang Dragonair lang. Awesome. But siya nung bata ka? Like, may something sa design? I think so, Kasi again, ikaw yung first person ko narinig si Dragonair sa favorite Pokemon. Yeah. Kasi sobrang niche niyang Pokemon. Hindi choice siya, like, gets ko yung Dratini. Dragonite, maraming fans yung Dragonite kasi chubby character, you know, ganun. Dragonair, the middle child. Yeah. Ewan ko kung bakit din. As in, legit. I mean, although, feeling ko, isa sa mga pinaka-nagustuhan ko kay Dragonair, yung pakpak niya sa tenga. Nawala after. Pero, wait, babalik sa Mega Evolution ni Anong tingin mo sa design? Yun yung Mega Dragonite. Masyadong malaki. Medyo ganun. Masyadong malaki yung pakpak dito sa okay. Actually, excited na makita lahat ng mga bagong sa ZA. Oh, yeah, for sure. Medyo na-leak na, but nakita ko naman design. Legit. Meron pa, listahan. May few disappointments there. Yeah. Victreebel? Victreebel was cool sa akin. Yung chubby guy. Nag-usap talaga sa Pokemon. Yeah, sabi ko sa'yo, magdi-discuss na tayo. May audience muna ngayon, makinig lang kayo, guys, okay? Nag-share lang ako ng experience. And favorite Pokemon namin. Pero,
ayun. Yun lang. Gusto lang siya i-share. Very fun. Do it again. Ito pa isa. Last na. So, August and magkatabi kasi. So, yung Javits Center, may isa pang event. Anime naman. Hindi siya Comic-Con. Like Anime New York Con. Parang gano'n. August siya. Isip ko umano doon. Kasi mas mura siya compared sa Comic-Con. Pero wala akong anime. Again, Chainsaw Man lang yung gusto kong anime. So baka i-cosplay ko ulit yung Chainsaw Man. Pero maybe yun. Maybe yung both or maybe yung Comic-Con lang. Pero basic na point ko is nagising na ako sa convention. Yung mga freebies, ang dami ko freebies na nakuha, mga ganun. Kaya mong hindi gumastos dun. Maka-survive. Kumausap ka ng tao, just enjoy yung tao dun. Yun yung personally habol ko tao. And nakuha ko yung tao. Right, so... context. Legit. Out of context. Abra, can you teleport me out of this conversation? So, ayun. Wait lang. Paano ba? Pero anyway, yun. Like, ayun. Like, wala. Like, yun yung first time kong sa conventions kasi. Or yung mga boots, mga ganun. Ang selling experience talaga. Yun lang, wala akong sabi ba. It's fun. Would do it again. Yeah. # would do it again. Holy moly. Thank you guys for listening. Me yapping for an hour. Actually, sobrang solid. Nangangawit na nga yung ano ko eh. Yung pangako. Kasi nakasmile ako buong ano. Thank you, man. Thank you. Kasi, it's just super fun. Yeah. Wala, puro fun. Pati, actually, yung ano din talaga, yung, kasi first time ko rin, ako, wala rin akong experience sa conventions. Pero yung ganong vibe, I mean, ang vibe na feel ko naman na parang may semblance dun sa ano, dun sa vibe na nakuha mo sa convention is sa concert. Concerts, yeah. Parang ganon. Kumbaga, iba talaga yung vibe ng mga tao kapag nag-get together tapos may common interest. Yes, yun yung words na nag-iiba yung ano. Yung common interest ng tao, right? Like nag-iiba parang yung accepted na ito yung accepted na fan tayo ng ito. So, okay lang. Alam mo, like parang may barrier sa socialization na nasira, right? Kasi like na pwede kang maging komportable sa part na to. Yeah. Na itong part na to, hindi mo to pwedeng gawin like out in public. Normally. Yeah. Pero ngayon, like bigla mo tanongin tao, hey, are you fan of like Daredevil, Chainsaw Man? Like, what the fuck? Who are you? Like, pero here dahil nasa like social acceptable siya, like yung may opportunity ka to like break yung barriers of like communication, just get down to it na ang astig mo pa picture or pwede ka mag-get into a conversation about yung pizzas. Paboritong topping. Dahil lang yeah. So like, it's really like awesome experience like I would recommend if sa Pinas may mga may mga conventions. And karamihan, may entrance fee, right? Pero may iba parang, just SM North, sometimes, like, di ba may mga, free lang siya, punta lang kayo. Like, ang fun. Actually, meron recently, Dan sa SM North. Oh, dude, yan ang maganda. Ang galing ng Pinas talaga when it comes to mga ganyang advertisement. Lalo na't malapit, Bulacan. Pero that time, malapit lang ako sa SM North, so, updated din ako sa mga ganong keme ng, SM North. And dun lagi, di ba yung Quezon? Yung movie? Doon din sa SM North. Ang funny kasi may friend ako na nakita ko sa Instagram, share ko lang, sa Instagram, yung nasa escalator sino ba yung actor? Si Echo? Echo Gonzalez. Jericho. Ano yung name niya? Nakakaway lang siya. Jericho yun. Echo kasi. Rosales. Si Echo ba yung Rosales, Gonzalez. Sorry, di ako names. Sorry, names. Yung maganda sa names. Anyway, nung nakita ko siya, alam na, unang picture pa lang, alam ko SM North agad. So, ang funny kasi like, alam mo yung meme na GeoGuessr, yung guy, yung alam niya ko nasa. So, sinend ko sa kanya yung link ng Instagram, tapos sinend ko yung picture nung nakaganon, SM North EDSA, Annex, ground floor. Gumano ako. Kasi alam ko SM North. Alam ko SM North siya. GeoGuessr. Wait, Annex ba yun? Or sa The Block pala, The Block. Karamihan sa mga yeah, ground floor, The Block. Ang fan nila kasi like, alam ko yung, dude, tambay ako ng SM North. Same. Fan ako ng SM North. Big fan. Ang ganda ng cinema nila. Nandun yung main events. Ang laki. Ang daming events. Wait lang. Gusto ko lang sabihin, I mean, sobrang layo na ito.
saludo sa kung sino man yung nag-cosplay ng Evil Eye sa SM North. Sobrang saludo sa Evil Eye. Kasi yung Evil Eye na yokai sa Dandadan, ang itsura niya, meron siya earrings, may hair color, kulay, violet, ganyan. Mahirap. Pero naka-hubad siya, hubad-hubad, except underwear, undies. Damn. meron wow. sa SM North na ganun lang yung ginawa. Lakas loob niya. Good for him. Pero feeling ko, sa SM North talaga yon. Kasi feeling ko, public indecency yun kapag ginawa na. Nagko-cosplay sa SM North eh. Yeah. I mean, sa SM North siya, like, tao siya ng SM North mismo. So, tao. Okay, akala ko. Kasi kung cosplayer yun. Pero, I mean, good for him. Malakas loob niya. Wait, pero buff. Upper buff, yeah. Kudos. Nga, baka hinar sila, may mga hinahire for that event. Pero yun, na-miss ko, yung mga ganong event. Yung malls dito kasi patay. So, take advantage of that, guys. Okay, pag may mga events, punta lang kayo, hindi nyo need gumastos. Sure, sa Pinas, usually free admission sa Pinas. Yeah. Go, guys. Yung interaction, the people. Your faith in humanity will also be restored. Katulad nung nangyari kay Sain. Katulad nangyari sa akin, yeah. Ano ba sinasabi sa, umayo kayo at magpakarami ng experiences. Happy experiences. Magpakarami ng moments, happy moments. Yeah. Yun. So, there we go. We're political. And, ano na rin tayo? Religious. Tama ba? Yeah. Dapat may separation tayo. Wait, mag-joke na ako. Can you sign me off? Okay? Abra, can you teleport me while you're signing off? Bro. Just, ikaw gumawa ng sign off ngayon. I feel like napunta ako sa place na hindi dapat natin punta. Di ba? Nakalimutan ko. Thank you for watching and or listening sa Midnight Crisis. Spotify, YouTube. Spotify kung ayaw nyo makita mukha namin. YouTube kung gusto nyo makita yung mukha namin. Pati kung gusto nyo makita si Abra. Yung Abra plushie ni yes, sir. Ni Sign. Ano ba? See you next week for another Midnight Crisis. Meron pa ba ako nakalimutan, Sign? Instagram, TikTok, yun. Socials ng Midnight Crisis. Midnight Crisis Pod or Midnight Crisis Podcast. Makikita nyo. Nasa description yung links. Socials namin? Like individually? Nasa description. Kanta ni Aldo sa baba. Listen to the song. Tapos, ayun. Thank you guys. Kung nakaabot kayo dito, thank you guys. Thank you for letting me yap. Thank you all for listening to me Actually, pareho naman tayo nag-yap eh. So, actually, thank you sa audience namin, sa listeners and or viewer na pinakinggan nyo lang kami mag-usap ni Sai. There we go. This is what made the next about. Thank you. Ayun. Ayun lang. Bye-bye. See you guys. Bye. Thank you for listening. Bye-bye. See you guys next week. Akit na ginagawa ni Sain kay Abra. Bye-bye. Abra, teleport us. Wait, sige. Alright. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldo de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art, and Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.